Dumating siya na may dalang simpleng leche flan sa kanyang mga kamay. Ang gusto lang ay makita ang apong hihipan ang mga kandila. Ngunit sinalubong siya ng paghamak at, sa harap ng lahat, sinaktan ng kanyang manugang. Ang hindi inaasahan ng lahat ay ang pagtayo ng abang matandang iyon na may lakas na magpapatahimik sa buong handaan. Kung interesado ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at sabihin sa amin kung saang lungsod ka nanonood. Tuloy tayo. Nagising si Aling Nena bago pa sumikat ang araw gaya ng ginagawa niya sa loob ng mahigit 50 taon. Dahan-dahang bumukas ang kanyang pagod na mga mata na umaangkop sa dilim ng maliit na kwartong tinatawag na niyang tahanan. Ito ay isang maliit na silid sa likod bahay ng isang bahay sa gilid ng Payatas sa Quezon City na may mga pader na natutuklap at isang makitid na bintana na nagpapapasok lamang ng sinag ng liwanag sa maghapon. Doon, sa pagitan ng isang single bed na bigay ng kapitbahay at isang lumang aparador na umuugong sa tuwing bubuksan niya, iniingatan ni Aling Nena ang kanyang mga alaala at dignidad. Umupo siya sa gilid ng kama, ramdam ang bigat ng kanyang 73 taon sa kanyang mga kasukasuan. Ang kanyang mga kamay na may mga kalyo at litaw na mga ugat ay bahagyang nanginginig habang hinahanap ang kanyang tsinelas sa malamig na sahig. Ito ang mga kamay na nagtayo ng mga pader, naghalo ng semento, nagtanim ng mga halaman at naghele ng isang anak sa kanyang mga bisig noong ang mundo ay tila puno pa ng mga pangako. Ngayon, ang mga kamay na iyon ay hawak na lamang ang pangungulila sa isang panahong may saysay pa ang lahat. Ang bahay kung saan nakatira si Aling Nena ay sa kanya o dati ay sa kanya. Binili nila ng kanyang asawang si Mang Joaquin ang bakanteng loteng iyon mahigit 40 taon na ang nakalipas noong ang Payatas ay isa pa lamang lumalagong lugar at ang mga simpleng pamilya ay maaaring mangarap ng isang pirasong lupa na matatawag nilang kanila. Magkasama nilang itinayo ang bawat ladrilyo ng gusaling iyon. Si Mang Joaquin ay nagtatrabaho sa araw bilang construction worker at sa gabi ay umuuwi para itayo ang sarili nilang bahay. Si Aling Nena ay nag-iigib ng tubig, naghahalo ng semento, humahawak sa mga biga habang nagpupukpok ang asawa. Sila ay bata, malakas at puno ng pag-asa. Naaalala pa niya ang araw na sa wakas ay nabili nila ang lote. Nag-ipon sila ng bawat sentimo sa loob ng maraming taon, nagtatago ng pera sa isang lata ng biskwit sa ilalim ng kama. Si Mang Joaquin ay nagtatrabaho sa dalawang magkaibang construction site, umaalis ng bahay bago mag-alas 5 ng umaga at bumabalik pagkatapos ng alas 9 ng gabi. Si Aling Nena ay naglalabada para sa iba, namamalansya para sa mga donya sa lugar at nagtitinda ng kakanin sa palengke tuwing linggo. Lahat para maipon ang halagang tila imposible. Nang sa wakas ay sapat na ang kanilang naipon, magkasama silang pumunta sa munisipyo, magkahawak kamay na may malakas na kabog sa dibdib. Ang lote ay maliit, hindi pantay at nasa isang kalyang lupa na walang semento, ngunit ito ay sa kanila. Sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, mayroon silang isang bagay na hindi maaaring kunin ng sinuman o iyon ang kanilang akala. Ang pagtatayo ng bahay ay tumagal ng maraming taon. Wala silang pera para umupa ng mga karpintero kaya ginawa nila ang lahat ng mag-isa. Tuwing Sabado at Linggo, tumutulong ang mga kaibigan at kapitbahay at bilang kapalit, nagluluto si Aling Nena ng masaganang kaldereta na inihahain ng may ngiti at pasasalamat. Dahan-dahang tumaas ang mga pader, ladrilyo bawat ladrilyo na may sementong hinahalo gamit ang kamay. Iginigiit ni Mang Joaquin na gawing malalim at matibay ang mga pundasyon dahil sabi niya, kailangan ng isang bahay ng matatag na basehan para tumagal ng ilang henerasyon. Natatawa si Aling Nena sa lahat ng pag-iingat na iyon, ngunit naaantig din siya. Iniisip niya ang hinaharap, ang pag-iwan ng isang bagay para sa anak na hindi pa man na ipapanganak. Ang kanilang anak na si Marco ay isinilang doon, sa bahay na hindi pa tapos, sa isang gabing malakas ang ulan. Naaalala ni Aling Nena ang iyak ng sanggol na umaalingaw-ngaw sa mga pader na walang palitada, ang kaligayahan ni Mang Joaquin nang hawakan ng sanggol sa unang pagkakataon, ang pakiramdam na sulit ang lahat ng paghihirap. Lumaki si Marco na tumatakbo sa bakuran na iyon, umaakyat sa mga puno na kanilang itinanim, nakikipaglaro sa mga kapitbahay sa mga hapon na maaraw. Siya ay isang batang tahimik, masunurin na tumutulong sa ina sa mga gawaing bahay at gumagalang sa ama ng may tahimik
napaghanga. Lumipas ang mga taon. Si Marco ay naging isang lalaking masipag, tapat, ngunit may dalang kahinaan na laging napapansin ni Aling Nena para siyang takot na hindi makapagbigay lugod, magkamali o umuko pa ng masyadong malaking espasyo sa mundo. Nang makilala niya si Susan, nakaramdam si Aling Nena ng paninikip sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Yan, mayroong kakaiba sa paraan ng pagtingin ng babaeng iyon sa kanyang anak, isang bagay na may halong interes at pagkalkula. Ngunit si Marco ay umiibig at si Aling Nena, tulad ng maraming ina, ay nilunok ang kanyang mga pagdududa at binuksan ang kanyang mga bisig para tanggapin ang manugang. Si Susan ay maganda, alam niya iyon at ginagamit niya ito. Galing siya sa isang pamilyang laging kapos at laging maraming gusto. Mula sa unang araw, tiningnan niya ang bahay ni Aling Nena at nakita ang oportunidad. Hindi pagmamahal, hindi pagkalinga, kundi oportunidad. At nang pumanaw si Mang Joaquin, 5 taon na ang nakalipas, dala ang lakas na sumusuporta sa pamilyang iyon, nakita ni Susan ang bukas na pinto para kunin ang gusto niya. Sa simula, iba siya. Nang dalhin siya ni Marco para ipakilala sa mga magulang, nagpakita si Susan ng pagiging magalang, palakaibigan, pinuri ang bahay, tumulong sa kusina at nakuha ang tiwala ni Aling Nena sa pamamagitan ng maliliit na kilos ng pagmamahal. Si Mang Joaquin ay mas nag-aalangan, mayroon siyang likas na pakiramdam ng isang amang maprotekta na nakakaamoy ng panganib, ngunit dahil sa sobrang pag-ibig ni Marco, sumuko na rin ang matanda. Ang kasal ay simple sa huwes na may isang handaan sa bakuran ng bahay. Si Susan ay nagsuot ng isang puting bestidang segunda mano na tinulungan ni Aling Nena na ayusin at sa buong seremonya ay tila tunay na masaya. Marahil sa sandaling iyon ay totoo ngang masaya siya. O marahil ay pinaplano na niya ang lahat, naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang mga unang taon ay tahimik. Si Susan at Marco ay tumira sa isang inuupahang apartment, maliit at masikip, ngunit tinatawag nilang tahanan. Ipinanganak si Lara 3 taon pagkatapos ng kasal at sa loob ng isang panahon tila pinalambot ng pagiging ina si Susan. Inalagaan niya ang sanggol ng may dedikasyon, nagpasuso, nagpalit ng lampin, kumanta ng mga oyayi. Dinadalaw sila ni Aling Nena sa tuwing maaari, nagdadala ng pagkain, tumutulong sa pag-aalaga sa apo at nararamdaman ang kaganapan bilang isang lola. Si Mang Joaquin ay labis ding natutuwa sa kanyang apo, gumugugol ng oras sa pagpapatawa rito at ginawan pa ito ng isang kabayong kahoy na nakalagay sa sala ng apartment. Ngunit nagkasakit si Mang Joaquin, mabilis, malupit at walang babala. Isang araw ay maayos siya, nagtatrabaho, tumatawa, nabubuhay. Kinabukasan, bumagsak siya sa gitna ng kalsada. Nang makarating sa ospital, sinabi ng mga doktor na ito ay isang matinding stroke. Nanatili si Aling Nena sa tabi niya sa loob ng 3 araw na lumaban siya, hawak ang kanyang kamay, nagdarasal, nagmamakaawa na huwag siyang iwan. Ngunit sa 4 araw, pumanaw si Mang Joaquin, dala ang kalahati ng kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang biyenan, nagsimulang magbago si Susan. O mas tamang sabihin, doon siya tumigil sa pagpapanggap. Nakita niya si Aling Nena na lugmok sa pagluluksa, nawawala sa gitna ng mga papel at dokumento at napagtanto niyang iyon ang perpektong pagkakataon. Nagsimula siyang magpakita sa bahay ng mas madalas, laging may mga dahilan. Nandito po ako para tulungan kayo sa mga bayarin, Anay. Nagdala po ako ng mga papeles para pirmahan ninyo galing sa SSS para makatulong sa pensyon. Hayaan niyo na po ako ang umayos nito, hindi niyo na kailangang mag-alala. Si Aling Nena, pagod at wala pang lakas para harapin ang burokrasya, ay nagtiwala at si Susan unti-unti ay inako ang lahat. Hindi gaanong marunong bumasa si Aling Nena. Nag-aral lamang siya hanggang 2 baitang sa elementarya at pagkatapos ay hinila na siya ng buhay sa pagtatrabaho sa paghahanap buhay. Si Mang Joaquin ang laging nag-aasikaso ng mga papel, mga bayarin, mga dokumento. Nang siya ay pumanaw, nalito si Aling Nena sa gitna ng mga papeles, selyo at mga salitang sumasayaw sa kanyang harapan ng walang kahulugan. Doon lumitaw si Susan na may matamis na boses at peking ngiti. Kailangan niyo pong pumirma rito, Nay, para lang po maayos ang papeles ng bahay. Mahalaga po ito para walang maging problema sa gobyerno. Magtiwala po kayo sa akin.
Ako na po ang bahala sa lahat. At si Aling Nena, pagod, nagluluksa at nagtitiwala sa kabutihang dala niya sa kanyang sarili, ay pumirma. Pumirma siya sa mga papel na hindi niya naiintindihan, inilagay ang kanyang thumb mark sa mga dokumentong hindi niya nabasa at ipinagkatiwala ang sariling bahay sa mga kamay ng taong hindi niya dapat pinagkatiwalaan. Nang mapagtanto niya ang kanyang ginawa, huli na ang lahat. Ang bahay na itinayo niya gamit ang sariling mga kamay ay legal nang nakapangalan kay Susan. At hindi nag-aksaya ng panahon si Susan, itinulak niya ang kanyang biyenan sa maliit na kwarto sa likod bahay, sinimulang tratuhin na parang isang trespasser, isang pabigat, isang nakakainis na alaala ng nakaraang gusto niyang burahin. Tahimik na pinanood ni Marco ang lahat. Sinubukan niyang mamagitan ilang beses, ngunit dinudurog siya ng kanyang asawa sa pamamagitan ng mga sigaw, panghihiya at isang malamig na kalupitan na nag-iiwan sa kanya na paralisado. Sa harap ng kanilang anak, tinatawag ni Susan si Marco na inutil, mahina at isang lalaking walang halaga. Sa harap ng mga kapitbahay, pinagtatawanan niya ito, tinutulak at tinatrato na parang isang alagang aso. At si Marco na nakakulong sa isang sapot ng takot at kahihiyan ay lalong yumuyuko hanggang sa halos maglaho na siya. Tumayo si Aling Nena mula sa kama at lumakad patungo sa bintana ng maliit na kwarto. Sa labas, nagsisimula ng magliwanag ang araw, naririnig niya ang mga unang tunog ng bahay na nagigising, ang ingay ng bukas na gripo, ang matinis na boses ni Susan na sumisigaw ng kung ano kay Marco. Huminga siya ng malalim, ramdam ang bigat ng bagong araw na yon. Ngayon, ang kaarawan ng kanyang apo, si Lara. 12 taon na ang bata at ipinangako ni Aling Nena sa sarili na darating siya kahit para lang yakapin ito at batiin ng maligayang kaarawan. Si Lara ang liwanag sa kadiliman ni Aling Nena. Ang bata ay may mga matang malumanay tulad ni Marco at isang pusong hindi pa nahahawaan ng kapaitan ng ina. Sa tuwing maaari, tumatakas si Lara papunta sa kwarto ng kanyang lola, umuupo sa gilid ng kama at nananatili roon nakikipagkwentuhan. Tumatawa at humihingi ng mga kwento tungkol noong bata pa ang kanyang ama. Nagkukwento si Aling Nena at nakikinig ang apo ng may atensyon na parabang ang mga alaalang iyon ay mga pambihirang kayamanan. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ng matanda na sulit pa ring mabuhay. Kinamumuhian ni Susan ang pagiging malapit na ito. Kinamumuhian niyang makita ang anak na tumatakbo sa mga bisig ng lola. Kinamumuhian niya kapag bumabalik si Lara mula sa pagbisita na may nagniningning na mga mata sa kaligayahan. Kinamumuhian niya ang ideya na mayroong pag-ibig sa bahay na yon na hindi dumadaan sa kanya. At dahil doon, unti-unti siyang gumawa ng mga patakaran. Hindi pwedeng magtagal si Lara diyan sa likod. Abala si Lola. Kailangan magpahinga ni Lola, hindi imbitado si Lola sa party. Ngunit si Lara, na matigas ang ulo tulad ng mga batang matapang, ay laging nakakahanap ng paraan para suwayin ng mga pagbabawal. Lumayo si Aling Nena sa bintana at pumunta sa maliit na improvised na kusina sa sulok ng kwarto. Ito ay isang lumang kalan, isang yuping kaldero at ilang garapon ng mga sangkap na maingat niyang iniingatan. Binuksan niya ang isa sa mga garapon at kinuha ang mga sangkap na naipon niya sa mga nakaraang linggo. Mga itlog na bigay ng kapitbahay, gatas na nabili niya sa mga bariyang inipon, asukal na hiniram niya. Gagawa siya ng leche flan para kay Lara. Hindi ito malaking bagay, hindi isang marangyang handaan, tulad ng inihahanda ni Susan sa harap, ngunit ito ay gawa sa pagmamahal. At alam ni Aling Nena na makikilala ng kanyang apo ang pagmamahal na iyon sa unang tikim. Dahan-dahan siyang nagtrabaho, maingat na hinahalo ang mga sangkap, ramdam ang bawat kilos na parang isang tahimik na panalangin. Habang hinahalo ang masa, naaalala niya ang lahat ng pagkakataong ginawa niya ang parehong leche flan para kay Marco noong bata pa ito. Naaalala niya ang mga simpleng handaan sa bakuran, ang mga tawanan ng mga kaibigan ng kanyang anak, ang saya na makita ang lahat na nagkakatipon, kumakain at nagdiriwang. Saan napunta ang lahat ng yon? Saan napunta ang batang tumatakbo sa bakuran? Saan napunta ang pamilyang binuo niya ng may labis na sakripisyo? Inilagay ang leche flan sa improvised na oven at umupo si Aling Nena sa lumang silya para maghintay. Pumikit siya sandali at sa katahimikang puno ng mga alaala, naramdaman niya ang presensya ni Mang Joaquin. Lagi niyang sinasabi na ang hustisya ay maaaring magtagal ngunit darating ito. Lagi.
Gustong maniwala ni Aling Nena dito, ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang pag-asa ay unti-unting nawawala na parang buhangin sa pagitan ng mga daliri. Sa labas ng maliit na kwarto, abala ang bahay. Si Susan ay nasa kasagsagan ng kanyang kaluwalhatian. Nag-hire siya ng isang DJ, nag-order ng isang malaking cake at pinuno ang bakuran ng mga makukulay na lobo at mga plastik na upuan. Inimbitahan niya ang mga kapitbahay, mga kaklase ng anak, mga kakilalang halos hindi niya alam ang pangalan. Hindi ito isang party para kay Lara, ito ay isang party para sa kanyang sarili, para ipakita na mayroon siyang kapangyarihan, kontrol, na siya ang may-ari ng bahay na yon. Bawat detalye ay pinag-isipan para makapag-impress, para makainggit, para patunayan ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng bagay at sa lahat ng tao. Nasa bakuran si Marco, tumutulong sa pag-aayos ng mga mesa. Kumikilos siya na parang isang robot, sumusunod sa mga utos ng asawa ng walang tanong. Dinadaanan siya ni Susan nang may tulak, itinatama ang lahat ng kanyang ginagawa, sumisigaw na mali ito, na wala siyang kakayahan, na hindi siya magaling kahit sa pinakasimpleng bagay. Yumuyuko siya at nagpapatuloy gaya ng dati. Ang mga kapitbahay na tumutulong ay nagpapalitan ng mga tinging nahihiya, ngunit walang nagsasalita. Mas mabuting huwag makialam. Nasa kwarto si Lara nakatingin sa bintana sa mga kaganapan sa labas. Dapat ay masaya siya, kaarawan niya, ngunit mayroon siyang nararamdamang kahungkagan sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. 12 taon na siya, ngunit minsan ay pakiramdam niya ay mas matanda pa siya, na para bang may dala siyang bigat na hindi dapat sa kanya. Mahal niya ang kanyang ina, ngunit takot din siya rito. Mahal niya ang kanyang ama, ngunit nasasaktan siyang makita itong wasak. At mahal niya ang kanyang lola, higit sa lahat, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ito nakatira sa madilim na kwartong iyon, kung bakit hindi ito maaaring makasama nila, kung bakit tila mali ang lahat. Bumaba ang bata sa hagdanan at pumunta sa kusina kung saan tinitingnan ni Susan ang cake. Lumingon ang ina at ngumiti ng malapad, ngunit isang ngiting hindi umaabot sa mga mata. Prinsesa ko, handa na ang lahat para sa party mo. Ito na ang magiging pinakamagandang kaarawan na naranasan mo. Pilit na ngumiti si Lara. Salamat po, Nay. Pwede ko po bang tawagin si Lola para pumunta? Nagyelo ang ngiti ni Susan. Kumislap ang kanyang mga mata sa pigil na galit. Abala si Lola Lara, hindi na niya kailangang pumunta. Maraming tao rito, hindi siya mamimiss. Pero kaarawan ko po, Nay, gusto ko po siyang nandito. Huminga ng malalim si Susan, kinokontrol ang inis. Tingnan natin ha, ngayon pumunta ka na sa kwarto mo at mag-ayos, darating na ang mga kaibigan mo. Umalis si Lara na malungkot, alam na ang tingnan natin ay nangangahulugang hindi. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan, ramdam ang mga luhang nagsisimulang mamuo. Pagdating sa kwarto, umupo siya sa kama at niyakap ang unan. Hindi ganito dapat ang isang kaarawan. Doon sa maliit na kwarto sa likod bahay, inalis ni Aling Nena ang leche flan sa oven at hinayaang lumamig. Naging perpekto ito. Gintong kulay sa ibabaw, malapot sa loob, eksakto kung paano dapat. Binalot niya ang lalagyan ng isang malinis na tela na espesyal niyang nilabhan para sa okasyon at naghintay. Naghintay siya ng tamang sandali, ang pagkakataong makalapit sa apo, maibigay ang regalong gawa sa pagmamahal at pagkatapos ay bumalik sa kanyang sulok. Ayaw niya ng gulo, ayaw niyang mapansin. Gusto niya lang makita si Lara nang ngumiti. Dumating ang hapon at kasama nito ang mga bisita. Napuno ang bakuran ng mga tao ng tawanan ng malakas na musika. Ang DJ na kinuha ni Susan ay isang binatang nasa 20 taon na nag-set up ng kanyang kagamitan sa isang sulok at nagsimulang magpatugtog ng mga masisiglang kanta. Ang pangalan niya ay Rafael at kilala siya sa lugar bilang isang mahusay na propesyonal. Mayroon siyang matalas na mata, mapagmasid, isa sa mga nakakakita ng higit sa dapat. Nagniningning si Susan, umiikot sa mga bisita, tumatawa ng malakas, nagmamayabang, nakaupo si Marco sa isang sulok, halos hindi nakikita, umiinom ng serbesa at nakatingin sa sahig. Sinubukan siyang kausapin ng ilang kaibigan, ngunit sumasagot siya ng iisang salita at agad silang sumusuko. Para siyang wala talaga roon. Lumabas si Lara na nakabihis para sa party, maganda at maayos, ngunit may parehong kahungkagan sa mga mata. Hinila siya ni Susan sa gitna ng bakuran, sinigurong makuhanan ng litrato para ipakita sa lahat kung gaano siya kadedikadong ina, kung paano ang party na yon ay patunay ng kanyang pagmamahal. Ngumiti si Lara para sa mga litrato, ngunit sa loob niya ay mayroon lamang isang malaking pagnanais na tumakbo palayo. At doon lumitaw si Aling Nena
Dahan-dahan siyang naglakad sa gilid ng bahay, hawak ang leche flan, suot ang pinakamaganda niyang damit na isang simpleng bestida na sa sobrang laba ay kupas na. Nang tumapak siya sa bakuran, nagkaroon ng maikling katahimikan na para bang biglang naubos ang hangin. Tumingin sa kanya ang mga bisita, pagkatapos ay tumingin kay Susan, naghihintay ng reaksyon. Kumulo ang dugo ni Susan. Paano naglakas loob ang babaeng iyon na magpakita? Paano niya nagawang pasukin ang party niya na may ganoong itsura ng kaawa-awa, na may ganoong katawa-tawang leche flan ng mahirap, ngunit pinigilan niya ang sarili? Sa ngayon, masyadong maraming nakatingin at kailangan niyang panatilihin ang kanyang imahe. Nakita ni Lara ang kanyang lola at nagliwanag ang kanyang mukha. Tumakbo siya patungo rito at niyakap ito ng buong lakas. Pumikit si Aling Nena at naramdaman ang yakap na yon na parang gamot sa kaluluwa. Hinawakan niya ang mukha ng apo gamit ang isang kamay at bumulong. Maligayang kaarawan, apo ko, ginawa ko ito para sa iyo, buong pagmamahal. Kinuha ni Lara ang leche flan na antig at tumingin sa lola na may nagniningning na mga mata. Salamat po lola, mahal na mahal ko po kayo. Pinanood ni Susan ang eksena mula sa malayo na may ekspresyong pinaghalong galit at inggit. Paano nagawang agawin ng matandang iyon ang atensyon ng kanyang anak? Paano niya nagawang patawanin si Lara ng ganoon, isang paraan na hindi niya kailanman nagawa? Hindi ito patas. Walang patas. Doon, sinubukang umalis ni Aling Nena ng tahimik, gusto lang niyang bumalik sa kanyang kwarto at hayaang magpatuloy ang party, ngunit hinawakan ni Lara ang kanyang kamay. Dito ka lang po sa tabi ko, Lola, pakiusap. Nag-alinlangan ang matanda. Alam niyang ang kanyang presensya roon ay magdudulot lamang ng problema, ngunit hindi niya kayang tanggihan ang anumang hilingin ng batang iyon. Kaya nanatili siya nakatayo sa tabi ng apo habang nagpapatuloy ang party sa kanilang paligid. Nagbalik sa pag-uusap ang mga bisita. Nagpatugtog muli ang DJ at sa loob ng ilang minuto, tila magiging maayos ang lahat. Ngunit hindi maalis ni Susan ang tingin sa kanyang biyenan. Nakikita niya kung paano hawakan ni Lara ang kamay ng lola, nakikita niya kung paano ngumiti si Aling Nena sa apo, nakikita niya ang pagmamahal na hindi niya kailanman kayang gayahin. At iyon ay unti-unting sumisira sa kanya sa loob na parang asido. Uminom pa siya ng isang lagok ng serbesa, naramdaman ang init ng alak sa dibdib at nagpasya na hindi niya ito palalampasin. Hindi niya hahayaang sirain muli ng matandang iyon ang kung ano ang sa kanya. Napansin ni Marco ang ekspresyon ng kanyang asawa at nanikip ang kanyang dibdib. Kilala niya ang tinging iyon. Iyon ang tingin bago dumating ang mga bagyo. Tumayo siya sa upuan at sinubukang lumapit, marahil para pakalmahin si Susan, marahil para subukang iwasan ang nararamdaman niyang malapit nang mangyari. Ngunit alam niya sa kaibuturan na wala siyang lakas para pigilan ang anuman. Kailanman ay wala. Nagsimulang lumubog ang araw, kinukulayan ang langit ng kahel at rosas at nagpatuloy ang party. Si Rafael, ang DJ, ay nagmamasid sa lahat mula sa kanyang pwesto. Marami na siyang nakita sa buhay, nagpatugtog sa maraming party, ngunit mayroong kakaiba sa bahay na iyon na bumabagabag sa kanya. Isang bagay sa tensyon sa hangin, sa paraan ng pagtingin ng babaeng blonde sa matanda, sa kalungkutan ng lalaking nakaupo sa sulok. Hindi niya maipaliwanag, ngunit nararamdaman niyang may mangyayari at dahil sa kanyang kutob, binuksan niya ang recording ng kanyang kagamitan. Lagi niya itong ginagawa sa mga party para magkaroon ng record ng tunog at mapabuti ang kanyang trabaho. Ngunit sa gabing yon, ang recording na yon ay magiging mas mahalaga kaysa sa kanyang inaakala. Dumating ang oras ng pag-awit ng Happy Birthday. Tinipon ni Susan ang lahat, sinindihan ang mga kandila sa malaking cake at tinawag si Lara sa gitna. Pumunta ang bata, hawak pa rin ang kamay ng lola at isinama si Aling Nena. Yun na ang huling patak. Naramdaman ni Susan ang galit na sumabog sa loob niya na parang isang bomba. Hindi niya papayagan ang matandang iyon na manatili sa gitna ng kanyang party, sa tabi ng kanyang anak na nagnanakaw ng atensyon na dapat ay sa kanya. Nagsimulang kumanta ang lahat ng Happy Birthday at nangingibabaw ang boses ni Susan, malakas at matinis, na para bang gusto niyang sapawan ang lahat. Hinipan ni Lara ang mga kandila at pumalakpak ang mga bisita. Doon humakbang si Aling Nena, hawak ang leche flan na dala niya at iniabot sa apo. Ito ay para sa iyo, Lara, ginawa ko ng may buong pagmamahal. Kukunin na sana ni Lara ang lalagyan nang biglang sumulpot si Susan sa harap nila na parang isang pader ng tao. Pula ang kanyang mukha, nagniningning sa galit ang kanyang mga mata. Hindi ka imbitado rito. Ang kanyang boses ay humiwa sa hangin na parang isang talim. Huminto ang musika.
Pinatay ng DJ ang tunog, natahimik ang mga bisita, nahihiya, hindi alam kung saan titingin. Tumayo si Marco mula sa upuan ngunit nanatili kung nasaan siya, paralisado sa takot. Tiningnan ni Aling Nena ang kanyang manugang ng may kahinahunan, hawak ng mahigpit ang leche flan. Dumating lang ako para magdala ng regalo sa aking apo, ayaw kong magdulot ng problema. Humakbang si Susan, sinasakop ang espasyo ng biyenan. Problema, ikaw ang problema, lagi kang problema, nagpapakita ka rito na may dalang pagkain ng mahirap, gustong magpaawa, gustong mapansin, pero akin ang bahay na ito, akin ang party na ito, at wala kang lugar dito. Ang mga salita ay lumabas na parang dura, puno ng lason. Nagsimulang umiyak si Lara, sinusubukang pumagitna sa ina at lola. Nay, tama na po, pakiusap. Ngunit itinulak siya ni Susan at nagpatuloy, ngayon ay sumisigaw para marinig ng lahat. Sinira mo ang lahat, lagi mong sinisira. Isa kang matandang inutil na nagsisilbi lang para umukupa ng espasyo. Hindi ko nga alam kung bakit hinahayaan pa kitang manatili sa kwartong yon. Dapat matagal na kitang pinalayas. Gulat na gulat ang mga bisita. Ang ilan ay nagsimulang tumayo, iniisip na umalis, ngunit nanatili silang nakakulong doon, mga hindi sinasadyang saksi sa kahindik-hindik na eksenang iyon. Sa wakas ay nakagalaw si Marco at sinubukang lumapit. Susan, tama na, hindi tama yan. Lumingon siya rito na may nakamamatay na tingin. Manahimik ka, duwag. Ito ay sa pagitan namin ng nanay mo o ipagtatanggol mo siya. Ipapakita mo sa lahat na isa kang lalaking walang paninindigan at bago pa siya makasagot, malakas siyang itinulak ni Susan, natumba si Marco at halos bumagsak. Kumpleto na ang kahihiyan. Yumuko siya at umatras, talunan na naman. Ibinaling ni Susan ang kanyang atensyon kay Aling Nena na nananatiling nakatayo, hawak ang leche flan habang nagsisimulang tumulo ang mga luha sa kanyang kulubot na mukha. Walang sinabi ang matanda, tinitingnan lamang ang manugang ng may malalim na kalungkutan, isa sa mga hindi nangangailangan ng salita para maintindihan. Doon nakita ni Susan ang sirang plastik na upuan na nakasandal sa pader. Ito ay isang lumang upuan na may basag sa isang paa na siya mismo ang naghiwalay para itapon. Sa sandaling iyon ng bulag na galit, hinawakan niya ito at itinaas sa kanyang ulo. Napasinghap ang mga bisita, hindi makapaniwala, sumigaw si Lara. Sinubukang kumilos ni Marco, ngunit huli na ang lahat. Ibinagsak ni Susan ang upuan ng buong lakas, tinamaan ang likod ni Aling Nena. Malupit ang tama, natumba pasulong ang matanda, nadulas ang leche flan sa kanyang mga kamay at nahulog sa sahig, kumalat sa isang gintong, malapot naman siya, napaluhod si Aling Nena, ramdam ang sakit na sumabog sa kanyang likod, ramdam ang pag-ikot ng mundo sa kanyang paligid. Ang katahimikang sumunod ay nakabibingi. Walang gumagalaw, walang humihinga, para bang nagyelo ang oras sa kahindik-hindik na sandaling iyon. Tumakbo si Lara patungo sa lola, umiiyak ng walang tigil, sinusubukang tulungan itong tumayo. Nanatiling nakatayo si Marco, nanginginig ang mga kamay, puno ng luha ang mga mata, dinudurog ng kasalanan na parang isang hindi mabata na bigat. Binitiwan ni Susan ang upuan sa sahig at tumingin sa paligid sa mga gulat na mukha ng mga bisita at pagkatapos ay sinabi sa isang boses na sinusubukang maging matatag ngunit nanginginig sa dulo. Nararapat lang sa kanya, wala siyang respeto, wala siyang nirerespeto, ngunit walang naniwala sa kanya, nakita ng lahat. Alam ng lahat na iyon ay isang kalupitang walang katwiran. At sa sandaling iyon, may nagbago sa hangin na para bang isang hindi nakikitang linya ang nalampasan at wala nang babalikan pa. Nakaluhod si Aling Nena sa sahig, nakasuporta ang mga kamay sa malamig na lupa ng bakuran, ramdam ang kumikirot na sakit sa likod. Ang leche flan na ginawa niya nang may buong pagmamahal ay nakakalat sa kanyang paligid, isang gintong mantsa na tila dala ang lahat ng kalungkutan ng sandaling iyon. Nasa tabi niya si Lara, umiiyak, sinusubukang tulungan siyang tumayo. Ngunit hindi makagalaw ang matanda. Hindi dahil sa pisikal na sakit bagamat matindi ito, kundi dahil sa sakit sa kaluluwa, sa kahihiyan, sa katiyakang nalampasan niya ang isang hangganan na hindi na niya maaaring balikan. Nanatiling paralisado ang mga bisita, ang ilan ay may mga kamay sa bibig, ang iba ay may mga matang dilat sa gulat. Para silang lahat ay nakakulong sa isang bula ng kawalang paniwala, hindi kayang iproseso ang kanilang nasaksihan. Isang babae ang pumalo sa isang matanda gamit ang isang upuan sa harap ng lahat, sa harap ng isang bata. Hindi iyon isang alitan ng pamilya na lumala. Iyon ay purong karahasan, malupit, hindi makatwiran. Hawak pa rin ni Susan ang sirang upuan, humihingal na may pulang mukha at mga matang nagniningning sa galit na tila walang katapusan.
Tumingin siya sa paligid, sa mga gulat na mukha ng mga kapitbahay at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, nakaramdam ng isang kurot ng pag-aalinlangan. Masyado ba siyang lumayo? Hindi. Hindi siya maaaring mag-isip ng ganoon. Hindi siya maaaring magpakita ng kahinaan. Binitiwan niya ang upuan sa sahig ng may malakas na kalabog at itinaas ang kanyang baba mapanghamon. Nararapat lang sa kanya, nakita ninyong lahat. Pumunta siya rito para bastusin ako, pasukin ang bahay ko, sirain ang party ng anak ko. Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Ngunit walang sumagot, walang sumang-ayon. Ang mga tingin na dati ay nahihiya ngayon ay puno na ng pagkasuklam. Isang matandang babae, isang matagal ng kapitbahay, ang tumayo mula sa upuan at umalis ng walang sinasabi, umiiling sa pagkadismaya. Nagsimulang tumayo rin ang iba, kinukuha ang kanilang mga bag, tinitipon ang kanilang mga gamit at tahimik na lumalabas sa gate. Tapos na ang party at alam yun ng lahat. Sa wakas ay nakagalaw si Marco. Tumakbo siya patungo sa ina at lumuhod sa tabi nito habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Nay, patawarin niyo po ako, patawarin niyo po ako. Dapat pinrotektahan ko kayo. Dapat may ginawa ako. Tiningnan ni Aling Nena ang anak at sa tinging iyon ay maraming bagay. Pagmamahal, pagkadismaya, kalungkutan, ngunit mayroon ding malalim na pag-unawa. Kilala niya si Marco higit kaninuman. Alam niya ang kanyang kahinaan, alam niyang nakakulong ito sa isang sitwasyong sumasakal sa kanya. Hindi siya galit dito, naaawa siya. Hindi mo kasalanan anak, biktima ka rin. Ang mga salita ay lumabas na mahina, pagod, ngunit puno ng isang katotohanang humiwa kay Marco na parang isang kutsilyo. Ibinagsak niya ang kanyang mukha sa mga kamay at umiyak, isang pigil na iyak ng kahihiyan at kawalan ng magawa. Niyakap ni Lara ang ama at lola ng sabay, lumilikha ng isang bilog ng pinagsasaluhang sakit sa gitna ng bakuran na dati ay puno ng musika at tawanan. Pinanood ni Susan ang eksena na may pinaghalong galit at desperasyon. Nawawalan siya ng kontrol sa sitwasyon. Umaalis ang mga tao, umiiyak si Lara, niyayakap ni Marco ang ina nito sa halip na ipagtanggol siya. Lahat ay nagiging mali, kailangan niyang bawiin ang kontrol, kailangan niyang kalimutan ng mga tao ang kanilang nakita na maniwala muli sa kanya. Aalis na kayo ng ganyan, hindi pa tapos ang party. May cake pa, may inumin, manatili po kayo pakiusap. Ngunit walang nanatili. Isa-isa umalis ang mga bisita, ang ilan ay hindi man lang nagpaalam, ang iba ay bumubulong ng mga hindi malinaw na dahilan. Hindi nagtagal, walang laman na ang bakuran, tanging mga nakakalat na upuan, mga lobong, lumulubog at ang hindi nagalaw na cake sa mesa. Ang party na pinlano ni Susan nang may labis na pag-iingat para ipakita ang kanyang kapangyarihan ay naging kanyang pinakamalaking bangungot. Si Rafael, ang DJ, ay nagliligpit ng kanyang kagamitan nang makita niya ang eksena mula sa sulok kung nasaan siya. Narecord niya ang lahat, mula sa sandaling nagsimulang sumigaw si Susan hanggang sa pagpalo ng upuan. Alam niyang mahalaga iyon na isang araw ay maaaring magkaroon ito ng pagkakaiba. Maingat niyang isinave ang file, pinangalanan itong ebidensya at itinago sa 3 magkakaibang lugar. Hindi pa niya alam kung paano o kailan ito magiging kapaki-pakinabang, ngunit sinasabi ng kanyang kutob na ingatan ito. Sa wakas ay nakatayo si Aling Nena, suportado ni na Marco at Lara. Sobrang sakit ng kanyang likod, ngunit alam niyang walang nabali. Mayroon lamang siyang sakit mula sa tama, sakit mula sa kahihiyan, at sakit sa pagkaalam na umabot na ang lahat sa isang puntong wala nang babalikan. Tiningnan niya si Susan na nakatayo sa gitna ng walang laman na bakuran, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi siya nakaramdam ng takot. Iba ang naramdaman niya, determinasyon. Hindi ito mananatiling ganito. Ang boses ni Aling Nena ay lumabas na matatag, malinaw at lumingon si Susan sa kanya na may naniningkit na mga mata. Talaga? At anong gagawin mo? Tatawag ka ng pulis. Kanino ka magsusumbong? Akin ang bahay na ito, wala kang anuman. Isa kang matandang walang pera, walang pinag-aralan, walang kapangyarihan. Sinong maniniwala sa'yo? Hindi sumagot si Aling Nena. Tiningnan lamang niya ng malalim ang mga mata ng manugang na may tindi na nagpaatras kay Susan. Pagkatapos suportado ng apo, dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa kanyang kwarto. Bawat hakbang ay isang pagsisikap, ngunit hindi siya yuyuko. Hindi niya ibibigay kay Susan ang kasiyahang makita. Siyang wasak. Pagdating sa kwarto, umupo si Aling Nena sa gilid ng kama at hiniling kay Lara na kunin ang isang bagay. Tumakbo ang bata at bumalik na may dalang isang lumang folder na may balat na basag-basag na iniingatan ng lola sa loob ng aparador. Maingat na binuksan ni Aling Nena ang folder at nagsimulang maglabas ng mga dokumento.
Mga papel na naninilaw na sa panahon, ang ilan ay may punit sa gilid, ngunit lahat ay maingat na iningatan. Ito ang mga orihinal na titulo ng bahay, mga resibo ng pagbabayad ng buwis na mula pa noong mga dekada na ang nakalipas, mga sulat na ipinagpalitan nila ni Mang Joaquin noong nagtatrabaho ito sa ibang lungsod at pinaplano nila ang pagbili ng lote. Mayroon ding isang sulat na isinulat ni Mang Joaquin bago siya pumanaw. Hindi pa ipinakita ni Aling Nena ang sulat na yon kaninuman kahit kay Marco. Ngunit ngayon sa ilalim ng mahinang ilaw ng bumbilya sa kwarto, binuksan niya ito at binasa ng malakas para kay Lara. Nakinig ang bata, nabighani at nalungkot ng sabay. Sabi sa sulat, "Nena, mahal ko. Kung may mangyari sa akin, protektahan mo ang ating bahay. Alam kong nagtitiwala ka sa mga tao at iyan ang maganda sa iyo, ngunit hindi lahat ay karapat-dapat sa tiwala. Ingatan mong mabuti ang mga papel na mayroon tayo. Huwag kang pipirma ng anuman nang hindi mo naiintindihan. Ang bahay ay sa iyo, kay Marco, sa ating mga apo. Huwag mong hayaang kunin ito ng sinuman. Nagtrabaho ako buong buhay ko para magbigay ng tahanan sa ating pamilya. Protektahan mo ang tahanang ito. May walang hanggang pagmamahal, Joaquin." Umiyak si Lara nang marinig ang mga salita ng lolo na hindi niya nakilala. Maingat na tiniklop ni Aling Nena ang sulat at ibinalik sa folder kasama ang lahat ng iba pang dokumento. Alam na niya ngayon ang kailangan niyang gawin. Sinubukan siyang bigyan ng babala ni Mang Joaquin, sinubukang protektahan siya kahit mula sa kabilang buhay, at nabigo siya. Masyado siyang nagtiwala, naging inosente at ipinagkatiwala sa maling mga kamay ang pinakamahalaga. Ngunit may oras pa, may pagkakataon pa para itama ang mga bagay. "Lola, may magagawa po ba tayo sa mga papel na yan?" Tiningnan ni Aling Nena ang apo at sa unang pagkakataon sa gabing iyon ay ngumiti. "Meron apo ko, meron." Sa mga sumunod na araw pagkatapos ng malagim na party, kumalat ang kwento ng nangyari sa buong lugar na parang apoy sa tuyong damo. Nagbubulungan ang mga kapitbahay sa mga pintuan ng kanilang bahay, sa mga pila sa palengke, sa plaza. Naaawa sila kay Aling Nena, kinokondena si Susan, ngunit walang gumagawa ng anumang konkreto. Mas madaling magkomento kaysa kumilos. Mas komportabling maawa mula sa malayo kaysa makialam. Ramdam ni Susan ang bigat ng mga tingin sa kalye. Kapag dumadaan siya, humihinto ang mga usapan. Kapag pumapasok siya sa palengke, lumalayo ang mga tao. Ang pag-iiwas ng lipunan ay isang bagay na hindi niya inaasahan at ito ay labis na nakakainis sa kanya. Sinusubukan niyang panatilihing mataas ang kanyang noo, magpanggap na walang pakialam. Ngunit sa loob ay nagsisimulang lumaki ang takot. At kapag nakakaramdam ng takot, lalong nagiging agresibo si Susan. Sa bahay hindi matiis ang tensyon, halos hindi nagsasalita si Marco, laging nakakulong sa kwarto o umaalis para uminom kasama ang mga kaibigan. Nagsara si Lara sa kanyang sariling mundo, gumugugol ng oras sa kwarto na nagsusulat sa kanyang tala-arawan, nagdodrawing, sinusubukang iproseso ang lahat ng kanyang nakita at naramdaman. Sinusubukang lumapit ni Susan sa anak, ngunit iniiwasan siya ni Lara. Hindi na niya kayang tingnan ang ina sa parehong paraan. May nakita siya rito sa gabing iyon, isang bagay na madilim at nakakatakot na nagbago magpakailanman sa imahe na mayroon siya. Si Aling Nena, sa kabilang banda, ay hindi lumabas ng kwarto sa mga unang araw. Masakit pa rin ang kanyang likod at kailangan niya ng oras para mag-isip, para magplano. Tumatanggap siya ng mga lihim na pagbisita mula kay Lara na nagdadala ng pagkain na patago sa ina na umuupo sa gilid ng kama at nananatili roon tahimik para lamang samahan siya. Ito ay mga mahahalagang sandali na nagpapatibay sa ugnayan ng lola at apo at nagtatanim sa bata ng binhi ng isang katapangan na hindi niya alam na mayroon siya. Si Lara ang nakaisip ng ideya ng sulat. Isang gabi nakahiga sa kanyang kwarto, kumuha siya ng papel at panulat at nagsimulang magsulat. Sumulat siya tungkol sa kanyang lola, sa lahat ng kinakatawan nito, sa pagmamahal na lagi nitong ibinibigay kahit walang natatanggap na kapalit. Sumulat siya tungkol sa party, sa kanyang nakita, sa sakit na nararamdaman niya sa dibdib. Hindi pa niya alam kung ano ang gagawin sa sulat na iyon, ngunit kailangan niyang ilabas ang lahat ng nakatago. Habang nagsusulat si Lara, si Rafael, ang DJ, ay nasa kanyang bahay, iniisip ang video na itinago niya. Alam niyang mayroon siyang mahalagang hawak, ngunit hindi niya alam kung paano kumilos. Sabihin sa pulis, ipakita sa isang tao, manahimik, binabagabag siya ng kanyang konsensya. Nakita niya ang isang malinaw na kawalang katarungan, hawak niya ang ebidensya, ngunit hindi niya alam kung ano ang kanyang papel dito.
Nagpasya siyang maghintay. Kung may mangangailangan ng video na iyon, naroon siya. Sa ngayon, itatago niya ito bilang isang mabigat na sikreto. Isang linggo pagkatapos ng party, nakatanggap si Aling Nena ng isang hindi inaasahang bisita. Ito ay si Aling Teresita, isang dating kasamahan nung nagtatrabaho siya sa isang pabrika ng damit, mahigit 20 taon na ang nakalipas. Naging malapit silang dalawa, naghahati sa tanghalian, nagbabahagi ng mga kalungkutan at kagalakan sa buhay. Pagkatapos magsara ang pabrika, nagkahiwalay sila ng landas, ngunit hindi sila tuluyang nawalan ng komunikasyon. Narinig ni Aling Teresita ang mga tsismis sa lugar at nagpasyang bisitahin ang kaibigan. Nang pumasok siya sa kwarto at nakita ang kalagayan ni Aling Nena, nanikip ang kanyang dibdib. "Nena, kaibigan ko, anong ginawa nila sa'yo?" Nagkayakapan silang dalawa at sabay na umiyak. Ikinuwento ni Aling Nena ang lahat mula sa araw na pumirma siya sa mga papel nang hindi naiintindihan hanggang sa pananakit sa party. Nakikinig si Aling Teresita ng may atensyon, umiiling, hawak ang kamay ng kaibigan. "Kailangan mo ng abogado, Nena. Hindi ito maaaring manatiling ganito. Mayroon kang mga karapatan, mayroon kang mga ebidensya, pero wala akong pera para magbayad ng abogado, Teresita. Halos wala akong pera para kumain." Nag-isip sandali si Aling Teresita at pagkatapos ay may naisip. Naalala niya ang kanyang anak na si Patricia na nagtapos ng abogasya 2 taon na ang nakalipas at nagsisimula pa lang sa kanyang karera. Isa siyang dalagang may mga idealismo na laging nagsasabing gagamitin ang batas para tulungan ang mga nangangailangan. Marahil ay may magagawa siya. "Abogada ang anak ko, Nena, kakausapin ko siya. Sigurado akong gugustuhin niyang tumulong." Nakaramdam si Aling Nena ng isang maliit na pag-asa na sumisindi sa kanyang dibdib. Hindi ito malaki, ngunit ito ay isang bagay. At sa sandaling iyon, ang anumang bagay ay higit pa sa mayroon siya dati. Bumisita si Patricia kay Aling Nena ilang araw pagkatapos, isa siyang dalagang nasa 26 na taon na may mga matang determinado at isang seryosong paraan ng pagsasalita. Umupo siya sa kwarto, pinakinggan ang buong kwento at sinuri ang mga dokumentong iniingatan ni Aling Nena sa lumang folder. Habang nagbabasa, lalong lumalaki ang kanyang galit. Ito ay isang malinaw na kaso ng pang-aabuso, panloloko at pag-aari ng hindi nararapat at ang pisikal na pananakit ay lalong nagpapalala sa lahat. "Aling Nena, meron po kayong malakas na kaso. Napakalakas. Halos sigurado po akong maibabalik natin ang sitwasyon ng bahay at makakasuhan pa ang inyong manugang sa pananakit. Ngunit kakailanganin po ninyo ng lakas ng loob, kakailanganin ninyong harapin ang lahat ng ito sa korte, magbigay ng testimonya at balikan ang mga masasakit na sandali. Handa po ba kayo?" Tiningnan ni Aling Nena ang batang abogada at nakita rito ang isang bagay na matagal na niyang nawala. Nakita niya ang pag-asa, nakita niya ang hustisya, nakita niya ang posibilidad na sa wakas ay tumayo at lumaban. "Handa ako, hindi para sa akin kundi para sa aking apo." Kailangan niyang makita na hindi natin maaaring hayaan ang mga maling bagay na manatiling ganito. Kailangan niyang matutunan na laging sulit na lumaban para sa tama. Ngumiti si Patricia at inilahad ang kanyang kamay. "Kung gayon, sabay po tayong lalaban. Gagawin ko po ang kasong ito pro bono, ibig sabihin libre. Hindi po dahil sa awa, kundi dahil sa hustisya. Dahil laging ikinukwento sa akin ng nanay ko ang tungkol sa inyo kung gaano kayo kalakas, kasipag at kabuti. At dahil naniniwala po ako na lahat ay karapat-dapat na maibalik ang kanilang dignidad. Nagkamay silang dalawa, sinilyuhan ng isang samahan na magbabago sa lahat. Naramdaman ni Aling Nena sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na hindi siya nag-iisa, na may mga taong handang lumaban sa kanyang tabi. At iyon ay nagdulot ng malaking pagkakaiba. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Patricia na trabahuhin ang kaso ng may buong dedikasyon. Tinipon niya ang lahat ng dokumentong mayroon si Aling Nena, kinuhanan ng litrato, inayos at naghanda ng isang detalyadong petisyon. Kinausap niya ang mga kapitbahay na nasa party at pumayag na magbigay ng testimonya. Hinanap niya si Rafael, ang DJ, at nang ipakita nito ang video na itinago niya, alam niyang panalo na ang kaso. Iyon ay isang hindi matututulang ebidensya. Nakakagulat ang video. Ipinapakita nito si Susan na sumisigaw, hinihiya ang biyenan. Tinatawag itong matandang inutil. Sinasabing ibebenta niya ang bahay at palalayasin ito. Ipinapakita nito ang sandaling kinuha niya ang upuan at ipinalo sa likod ni Aling Nena.
Ipinapakita nito si Lara na sumisigaw, si Marco na umiiyak, ang mga bisitang natatakot. Imposibleng makita iyon at hindi magalit. Isinave ni Patricia ang video sa iba't ibang format at lugar, inihanda ang lahat para ipresenta sa korte. Ngunit bago iyon, kailangan niyang irehistro ang reklamo. Sumama siya kay Aling Nena sa presinto, tinulungan itong maghain ng reklamo para sa pisikal na pananakit at pag-aari ng hindi nararapat. Ang pulis na tumanggap sa kanila ay nagulat sa kwento at nangakong bibigyan ng espesyal na atensyon ang kaso. Nang matanggap ni Susan ang abiso na kinakasuhan siya, inakala niyang ito ay isang biro. Paano nagkaroon ng lakas ng loob ang matandang iyon? Paano siya nakakakuha ng abogado? Sino ang nasa likod nito? Sumabog muli ang kanyang galit at ibinunton niya ito kay Marco. Sinigawan niya ito, inakusahan na sinusuportahan ang ina sa likod at hiniya muli. Si Marco, na nasa bingit na, ay umalis ng bahay at nagtago sa isang bar sa kanto. Samantala, nakapagpasya na si Lara. Handa na ang sulat na isinulat niya para sa lola at gusto niyang malaman ng mundo ang katotohanan. Gumawa siya ng isang account sa isang sikat na social media, tinype ang buong sulat at ipinost ito. Wala siyang inaasahan, gusto lang niyang ilabas ang kanyang saloobin, ang sakit na nararamdaman niya. Ngunit naantig ng sulat ang mga tao sa paraang hindi niya inaasahan. Sa loob ng ilang oras, mayroon na itong daan-daang shares. Sa isang araw, libo-libo. Nagkomento ang mga tao na naantig, nagbahagi ng mga katulad na kwento at nag-alok ng suporta. Ang sulat ni Lara na isinulat ng may katapatan ng isang 12 taong gulang ay naging viral at umantig sa mga puso sa buong bansa. Nagsimulang hanapin ng lokal na media ang kwento, isang mamamahayag mula sa isang sikat na programa sa telebisyon ang nakipag-ugnayan kay Patricia, gustong gumawa ng isang reportahe. Kinausap ng abogada si Aling Nena at ang matanda pagkatapos mag-isip ng mabuti ay pumayag. Gusto niyang maging inspirasyon ang kanyang kwento sa ibang mga babae na huwag tanggapin ang pang-aabuso, na huwag hayaang kunin sa kanila ang kung ano ang sa kanila sa karapatan. Ang reportahe ay ipinalabas sa isang primetime slot. Ikinuwento ni Aling Nena ang kanyang kwento ng may simple at dignidad, walang pagpapaawa, walang pagmamalabis. Tanging ang hubad na katotohanan. Ang host ay kitang-kitang naantig tulad ng milyon-milyong manonood. Sumabog ang suporta sa kaso. Lumitaw ang mga online fundraising para tumulong sa mga gastusin, mga petisyon na humihingi ng hustisya, mga mensahe ng pagmamahal mula sa buong Pilipinas. Pinanood ni Susan ang reportahe at naramdamang gumuho ang kanyang mundo. Nalantad siya, nabunyag, nag-iisa. Ang mga kapitbahay ngayon ay hindi lamang siya iniiwasan, kundi kinokompronta. May mga taong nagbato ng itlog sa pinto ng bahay, ang iba ay sumisigaw ng mga mura kapag dumadaan siya. Si Marco, na nakikita ang lahat ng iyon, ay nagsimulang mapagtanto na nabuhay siya ng maraming taon sa isang emosyonal na bilangguan at oras na para palayain ang sarili. Nakatakda na ang pagdinig. Ito ang magiging sandali ng katotohanan, ang araw kung kailan magpapasya ang lahat. Kinakabahan si Aling Nena, ngunit determinado rin. Nasa tabi niya si Patricia, hawak ni Lara ang kanyang kamay at may suporta ng isang buong bansa. Hindi siya nag-iisa. At yun ay nagdulot ng malaking pagkakaiba. Ang araw ng pagdinig ay nagising na makulimlim sa Quezon City. Nagising si Aling Nena ng mas maaga kaysa karaniwan na may mabilis na tibok ng puso at pawis na mga kamay. Buong gabi siyang hindi mapakali sa kama, iniisip ang lahat ng sasabihin niya, kung paano siya kikilos, kung magkakaroon siya ng lakas ng loob na tingnan sa mata si Susan at sabihin ang buong katotohanan. Bumangon siya, dahan-dahang naligo at isinuot ang pinakamaganda niyang damit, isang asul na bestidas na binili ni Lara para sa kanya gamit ang perang naipon sa paggawa ng maliliit na trabaho sa lugar. Dumating si Patricia ng maaga para sunduin siya. Seryoso ang batang abogada, nakatuon, ngunit nagpapadama rin ng isang tiwala na nagpakalma kay Aling Nena. Maingat nilang inihanda ang lahat, ininsayo ang mga tanong na malamang na itatanong at inayos ang lahat ng dokumento sa mga folder na may label. Matibay ang kaso, ngunit alam ni Patricia na sa korte ay hindi kailanman maaaring maging ganap na sigurado. Depende ito sa hukom, sa argumento ng depensa, sa libu-libong mga variable na hindi kontrolado.
Sa daan patungo sa Hall of Justice, nakatingin si Aling Nena sa bintana ng kotse. Pinagmamasdan ang pagdaan ng lungsod. Kilala niya ang lahat ng mga kalyeng iyon, nilakaran niya ang mga ito buong buhay niya. Ilang beses siyang pumunta sa palengke sa kantong iyon, ilang beses siyang naghintay ng bus sa hintayang iyon, ilang kwento ang iniingatan ng lugar na iyon sa kanyang buhay. At ngayon ay pupunta siya para ipaglaban ang kung ano ang sa kanya para patunayan na mayroon pa siyang halaga, na karapat dapat pa siyang igalang at bigyan ng dignidad. Sumama si Lara, iginiit na nandoon siya. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Aling Nena na manatili sa bahay. Sinasabing masyadong mabigat para sa isang 12 taong gulang na masaksihan iyon, ngunit hindi natinag si Lara. Gusto niyang nasa tabi ng lola, gusto niyang makita itong lumaban, gusto niyang masaksihan ang sandali kung kailan sa wakas ay manakakamit ang hustisya. Sumama rin si Marco, ngunit tahimik sa buong biyahe, nakatingin sa kanyang mga kamay, nawawala sa sariling mga iniisip. Pagdating nila sa Hall of Justice, may mga taong naghihintay na. Naging napakalaki ng epekto ng kwento, kaya't may mga mamamahayag sa pinto gustong interbyuhin si Aling Nena. Pinanatili silang malayo ni Patricia, ipinaliwanag na kailangan ng kanyang kliyente ng katahimikan bago ang pagdinig. Ngunit nangako siyang, depende sa resulta, magkakaroon ng oras para sa mga pag-uusap pagkatapos. Sa loob ng gusali, solemne ang kapaligiran. Ang mga pasilyo ay amoy lumang papel at bagong linis. May mga taong naglalakad na may mga tambak na kaso, mga abogadong nag-uusap ng mahina sa mga kliyente. Ang buhay ay nagpapatuloy sa burokratikong makina ng hustisya. Pakiramdam ni Aling Nena ay maliit siya roon, nawawala sa mundong iyon ng mga batas at teknikal na termino na hindi niya naiintindihan. Ngunit nasa tabi niya si Patricia at sapat na iyon. Dumating si Susan kalahating oras pagkatapos, kasama ang isang abogadong kinuha niya gamit ang perang naipon. Isa siyang lalaking nasa katanghaliang gulang na may gusot na Amerikana at mukhang hindi pala kaibigan. Nang pumasok si Susan sa pasilyo at nakita si Aling Nena na nakaupo sa bangko na naghihintay, kumislap sa galit ang kanyang mga mata. Ngunit pinigilan niya ang sarili kahit sa sandaling iyon. Alam niyang kailangan niyang panatilihin ang kanyang imahe na pinagmamasdan siya na isang maling hakbang ay maaaring sumira sa lahat. Sinubukan ng kanyang abogado na mga tuwiran na pumirma si Aling Nena sa mga dokumento ng may malayang kalooban, na legal ang paglipat ng bahay, na walang ebidensya ng pamimilit. Ngunit handa si Patricia. Nakalap niya ang mga testimonya ng mga kapitbahay na nagpapatunay na halos hindi marunong bumasa si Aling Nena, na si Mang Joaquin ang laging nag-aasikaso ng lahat ng papel, na pagkatapos ng kanyang pagkamatay ay lubos siyang nalito. Mayroon din siyang sulat na isinulat mismo ni Joaquin bago pumanaw, na nagbabala sa asawa na huwag pumirma ng anuman nang hindi naiintindihan. Nang sa wakas ay tinawag sila sa loob ng silid hukuman, naramdaman ni Aling Nena na nanginginig ang kanyang mga binti. Mahigpit na hinawakan ni Patricia ang kanyang braso at bumulong ng mga salita ng pagpapalakas ng loob. Hinawakan ni Lara ang kabilang kamay ng lola, mahigpit na pinipisil, ipinapadama ang lahat ng pagmamahal at suporta na kaya niya. Pumasok sila ng magkasama, magkatabi, 3 henerasyon ng mga babaeng nagkakaisa sa paghahanap ng hustisya. Ang hukom ay isang lalaking nasa 50 taon na may salamin at isang mahigpit na ekspresyon. Umupo siya sa kanyang upuan, inayos ang mga papel sa mesa at hiniling na umupo ang lahat. Nagsimula siyang basahin ng malakas ang kaso, isang buod ng lahat ng nakataya roon. Ang pag-aari ng isang bahay, ang dignidad ng isang matanda, ang pagwawasto ng isang pang-aabuso. Nang matapos siyang magbasa, tumingin siya kay Aling Nena at tinanong kung handa na siyang magbigay ng kanyang testimonya. Tumayo si Aling Nena, nanginginig pa rin ang mga binti at pumunta sa itinalagang lugar. Tumingin siya sa paligid, nakita si Susan na nakaupo sa kabilang panig na may parehong mapanlibak na ekspresyon. Nakilala niya. Nakita niya si Marco na nakayuko, iniiwasan ang tingin ng sinuman. Nakita niya si Lara na may mga matang puno ng luha, ngunit mayroon ding determinasyon. At pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita. Ikinuwento niya ang lahat, mula sa araw na binili nila ni Joaquin ang lote, sa mga taon ng hirap para itayo ang bahay, hanggang sa pagkamatay ng asawa at ang kawalan ng pag-asa na naramdaman niya pagkatapos. Ikinuwento niya kung paano lumitaw si Susan na may mga papel, may magagandang salita, may mga pangakong tumutulong lamang siya. Ikinuwento niya kung paano
Siya pumirma sa mga dokumentong hindi niya naiintindihan, nagtitiwala sa kabutihang dala niya nang hindi inaakalang niloloko siya. Mahina ang boses ni Aling Nena sa simula, nanginginig, ngunit lumalakas habang nagsasalita. Nang dumating siya sa bahagi kung paano siya itinulak sa kwarto sa likod bahay, kung paano siya sinimulang tratuhin na parang isang trespasser sa sarili niyang bahay sa mga araw-araw na panghihiya, tahimik ang buong silid. Maging ang hukom ay huminto sa pagsusulat at tinitingnan siya ng may atensyon. At pagkatapos ay ikinuwento niya ang tungkol sa party. Tungkol sa kung paano siya gumawa ng leche flan gamit ang kakaunting. Mayroon siya kung paano niya gusto lamang yakapin ang apo at bumalik sa kanyang sulok, kung paano siya sinaktan sa harap ng lahat. Nang matapos siya, umiiyak siya ngunit hindi dahil sa kahinaan. Ito ay mga luha ng isang taong sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataong pakinggan na ikuwento ang kanyang bersyon na umiral bilang isang tao. Hiniling ng hukom na umupo siya at tinawag si Susan para magbigay ng testimonya. Tumayo ang manugang ng may kayabangan, nakataas ang baba at pumunta sa itinalagang lugar. Inutusan siya ng kanyang abogado na itanggi ang lahat, na sabihing aksidente ang pananakit, na lehitimo ang paglipat ng bahay. At iyon ang sinubukan niyang gawin. Sinabi niyang pumirma si Aling Nena sa mga papel ng may kamalayan na alam niya ang kanyang ginagawa. Sinabi niyang problemado ang matanda na nag-iimbento ng mga kwento na gustong magdulot ng gulo sa pamilya. Tungkol sa pananakit, sinabi niyang aksidente ito na nadulas ang upuan sa kanyang kamay, na hindi niya kailanman sinadyang saktan ang sinuman. Matatag ang kanyang boses, ngunit ipinagkakanulo ng kanyang mga mata ang kaba. Nagsisinungaling siya at alam yon ng lahat doon. Doon humingi ng salita si Patricia at hiniling na ipakita ang video. Pinahintulutan ng hukom at si Rafael na naroon bilang saksi ay ibinigay ang media na inihanda niya. Binuksan nila ang kagamitan, ipinakita ang video sa screen at tahimik na pinanood ng buong silid. Malinaw ang recording, walang ingay, kinukuha ang lahat ng perpekto. Ang boses ni Susan na sumisigaw na si Aling Nena ay isang matandang inutil, na ang kanyang leche flan ay pagkain ng mahirap, na ibebenta niya ang bahay at palalayasin ang biyenan. Ang sandaling kinuha niya ang upuan, sinadyang itinaas ito at malakas na ibinagsak sa likod ng matanda. Si Lara na sumisigaw, si Marco na umiiyak, ang mga bisitang natatakot. Walang paraan para itanggi, walang paraan para sabihing aksidente ito. Ito ay purong karahasan, nakunan ng video, dokumentado, hindi matututulan. Nang matapos ang video, ganap na tahimik ang silid. Maputla si Susan, ang kanyang abogado ay tila gustong magtago sa ilalim ng mesa. Inalis ng hukom ang kanyang salamin, pinunasan ng isang panyo at isinuot muli. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng malalim na galit. Bukod sa video, ipinakita ni Patricia ang mga nakasulat na testimonya ng mga kapitbahay na nasa party. Lahat ay nagpapatunay sa parehong kwento, lahat ay naglalarawan sa kalupitan ng kilos, lahat ay nagsasabing kumilos si Susan ng may buong kamalayan at intensyon. Ipinakita rin niya ang mga lumang dokumento ng bahay, ang mga orihinal na titulo, ang sulat ni Joaquin, ang mga resibo ng pagbabayad na nagpapatunay na ang pag-aari ay laging kay Aling Nena at sa kanyang asawa. Sinubukang mga tuwiran ng abogado ni Susan, sinubukang lumikha ng mga butas, ngunit wala siyang mapupuntahan. Napakalakas ng mga ebidensya, talo na ang kaso. Napagtanto ito ni Susan at, sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam ng tunay na takot. Takot sa mga kahihinatnan, takot na mawala ang lahat, takot na maiwang mag-isa at nabunyag. Tinawag si Lara para magbigay ng kanyang testimonya. Umakyat ang bata sa lugar na may nanginginig na mga binti, ngunit matatag na boses. Ikinuwento niya ang tungkol sa relasyon niya sa lola, kung paano siya laging tinatrato ni Aling Nena ng may pagmamahal, kung paano ito gumagawa ng mga cake kahit walang pera, kung paano ito nakikinig ng hindi sumisigaw. Ikinuwento rin niya ang tungkol sa ina, kung paano niya nakikita ang ama na laging hinihiya, kung paano siya natatakot sa loob ng bahay, kung paano binago ng gabing yon ng party, ang lahat para sa kanya. Nang matapos magsalita si Lara, umiiyak siya at kalahati ng silid ay umiiyak kasama niya. Humingi ng 15 minutong pahinga ang hukom, tumayo at lumabas ng silid. Alam ng lahat na kailangan niya ng isang sandali para iproseso ang lahat ng kanyang narinig at nakita. Sa panahon ng pahinga, sinubukang lumapit ni Susan kay Marco, sinubukang pumanig ito sa kanya, ngunit itinulak siya ng asawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tiningnan ni Marco sa mata ang asawa at sinabing hindi. Sinabing pagod na siya,
Hindi na niya kaya na masyado na siyang lumayo. Sinabing nahihiya siya sa sarili dahil hinayaan niyang umabot sa puntong iyon ang mga bagay, ngunit mula ngayon ay magbabago na ang lahat. Nagulat si Susan, hindi inaasahan ang reaksyong iyon. Sinubukang sumigaw ngunit lumayo lamang si Marco at umupo sa tabi ng ina. Nang bumalik ang hukom, umupo muli ang lahat. Inayos niya ang mga papel, tiningnan ang bawat isa sa mga naroroon at pagkatapos ay nagsimulang magsalita. Malinaw ang kanyang boses, matatag, puno ng autoridad. Bihira sa lahat ng aking taon sa paglilingkod na makasaksi ako ng isang kasong napakalinaw ng pang-aabuso, pamimilit at karahasan sa tahanan laban sa isang matanda. Ang nakita ko sa prosesong ito at lalo na sa video na ipinakita ay hindi katanggap-tanggap sa anumang sibilisadong lipunan. Sinamantala ni Ginang Susan ang kahinaan ng kanyang biyenan, isang matandang babae na hindi gaanong marunong bumasa at nagluluksa para kunin ang isang ari-arian na hindi sa kanya at nang subukan ng parehong biyenan na panatilihin ang isang ugnayan ng pagmamahal sa kanyang apo, siya ay brutal na sinaktan sa publiko. Huminto ang hukom, hinayaang umaling-aw-ngaw ang kanyang mga salita sa silid. Dahil sa mga ebidensyang ipinakita, idinedeklara kong walang bisa ang paglipat ng pag-aari na isinagawa. Ang bahay ay pag-aari sa karapatan ni Ginang Nena, byuda ni Joaquin, ayon sa napatunayan ng mga orihinal na titulo at mga resibo ng pagbabayad. Iniuutos ko ang tiyakin na pagpaparehistro ng ari-arian sa pangalan ng nagsasakdal kasama ang lahat ng kinakailangang legal na hakbang para matiyak ang kanyang ganap at agarang pag-aari. Naramdaman ni Aling Nena na sumabog sa tuwa ang kanyang puso. Mahigpit na pinisil ni Lara ang kanyang kamay, umiiyak sa saya, ngumiti si Patricia, nasisiyahan alam na nakamit ang hustisya. Huminga ng maluwag si Marco na parabang isang napakalaking bigat ang naalis sa kanyang mga balikat, ngunit hindi pa tapos ang hukom. Bukod dito, ipinagkakaloob ko ang isang agarang protection order para kay Ginang Nena. Ipinagbabawal kay Ginang Susan na lumapit sa nagsasakdal ng mas mababa sa 500 metro na makipag-ugnayan sa kanya sa anumang paraan at na pumasok sa nasabing ari-arian. Ang paglabag sa utos na ito ay magre-resulta sa agarang pagkakakulong. Mayroon si Ginang Susan ng 48 oras para kunin ang kanyang mga personal na gamit mula sa tirahan, laging kasama ng isang opisyal ng korte. Gulat na gulat si Susan, hindi kayang iproseso ang kanyang naririnig. Sinubukang tumutol ng kanyang abogado ngunit pinatigil siya ng hukom sa isang matatag na kilos ng kamay. Hindi pa ako tapos, aabisuhan ng piskalya para gawin ang mga nararapat na hakbang kaugnay sa pisikal na pananakit na dokumentado sa video. May sapat na mga pahiwatig ng krimen ng sadyang pananakit laban sa isang matanda na maaaring magresulta sa isang hiwalay na kasong kriminal mula sa sibil na aksyong ito. Ang depensa ay magkakaroon ng karapatan sa pagtutol at malawak na pagtatanggol, ngunit ang mga ebidensyang ipinakita rito ay matibay at dapat isaalang-alang. Pumalo ang martilyo sa mesa, sinilyuhan ang desisyon, tapos na ang pagdinig. Malaya na si Aling Nena, sa kanya na muli ang bahay at talunan si Susan sa lahat ng paraan. Paglabas nila sa silid, may isang maliit na grupo ng mga taga-suporta na naghihintay sa labas. Mga taong sumubaybay sa kwento sa mga pahayagan at social media. Pumalakpak sila nang makita si Aling Nena, sumigaw ng mga salita ng pagpapalakas ng loob at nagalok ng mga yakap. Pinalibutan ng mga mamamahayag si Patricia, humihingi ng mga pahayag, maikling nagsalita ang batang abogada, ipinaliwanag ang resulta ng pagdinig, sinabing ito ay isang tagumpay, hindi lamang para kay Aling Nena, kundi para sa lahat ng mga matatandang nagdurusa sa tahimik na pang-aabuso sa kanilang sariling mga pamilya. Nagbigay din ng maikling panayam si Aling Nena, nagpasalamat sa lahat para sa suporta at pagkatapos ay sinabi ang isang bagay na mananatiling nakatatak magpakailanman. Ang isang ina ay hindi upuan, kahit subukan siyang sirain, tatayo siya. Ang pangungusap ay inulit ng mga pahayagan, ibinahagi sa social media at naging simbolo ng paglaban at dignidad. Si Aling Nena, ang abang matandang iyon mula sa Quezon City, ay naging boses para sa libu-libong iba pang mga babae na nabubuhay sa mga katulad na sitwasyon. Ang kanyang kwento ay nagbigay inspirasyon, nagpakilos at nagbago.
Nang bumalik sila sa bahay sa hapong iyon, hindi pumunta si Aling Nena sa kwarto sa likod bahay. Pumunta siya sa pangunahing silid tulugan, ang silid na pinagsaluhan nila ni Joaquin sa loob ng maraming taon. Ang silid kung saan siya pinalayas ni Susan. Umupo siya sa kama, tumingin sa paligid at naramdamang tumulo ang mga luha. Hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng kalayaan. Pumasok si Lara sa kwarto at yumakap sa lola. Nanatili silang dalawa roon, magkayakap sabay na umiiyak, ramdam ang bigat ng makasaysayang sandaling iyon. Lumitaw si Marco sa pinto, nahihiya at humingi ng pahintulot na pumasok. Tumango si Aling Nena at dahan-dahang lumapit ang anak. Lumuhod siya sa tabi ng ina, ibinaon ang kanyang mukha sa kandungan nito at humingi muli ng tawad. Nay, nabigo po ako sa inyo, hinayaan kong mangyari ang lahat ng ito. Naging mahina ako, naging duwag, patawarin niyo po ako. Hinaplos ni Aling Nena ang buhok ng anak tulad ng ginagawa niya noong bata pa ito at may mga bangungot. Hindi ka naging mahina anak, nakakakulong ka. Pero ngayon, malaya ka na, malaya na tayong lahat. Sa gabing iyon, sabay-sabay silang naghapunan sa kusina ng bahay, isang bagay na hindi nangyari sa loob ng maraming taon. Nagluto si Aling Nena ng simpleng pagkain, kanin, sinigang at pritong manok, ngunit lahat ay may lasa ng tagumpay. Tumulong si Lara sa pag-aayos ng mesa, si Marco ang naghugas ng mga pinggan pagkatapos. Isang pamilyang sinusubukang muling buuin ang sarili piraso bawat piraso ng may pasensya at pagmamahal. Sa mga sumunod na araw, kinailangang sundin ni Susan ang utos ng korte. Dumating siya sa bahay kasama ang isang opisyal ng korte, kinuha ang kanyang mga damit, mga personal na gamit at umalis ng hindi lumilingon. Talo siya, hiyang-hiya, nag-iisa, agad na humingi ng hiwalayan si Marco, ayaw na niya ng anumang kinalaman sa kanya. Ang buhay na binuo ni Susan batay sa manipulasyon at pang-aabuso ay ganap na gumuho. Ang komunidad sa paligid ni Aling Nena ay kumilos sa mga hindi inaasahang paraan. Dumating ang mga kapitbahay para tumulong sa pag-aayos ng bahay, nagdala ng mga pintura, mga kasangkapan at voluntaryong paggawa. Gusto nilang maibalik kay Aling Nena hindi lamang ang legal na pag-aari, kundi pati na rin ang tahanang nararapat sa kanya. Sa loob ng ilang araw, ang bahay ay muling napinturahan, nalinis at naayos. Ang kwarto sa likod bahay ay ginawang isang maliit na pagawaan kung saan nagsimulang magturo si Aling Nena ng pagluluto sa mga bata sa lugar. Isang grupo ng mga kapitbahay na babae ang nagambagan at niregaluhan si Aling Nena ng isang bagong upuan. Gawa ito sa matibay na kahoy, mahusay ang pagkakagawa at komportable. Inilagay nila ang upuan sa sala sa isang lugar ng karangalan. Ang sirang upuan, ang ginamit ni Susan bilang sandata, ay inilagay sa bakuran bilang isang monumento. Isang paalala na ang karahasan ay hindi kailanman nananalo, na ang dignidad ay laging tumatayo. Muling nakatulog ng mahimbing, si Lara alam na ligtas ang kanyang lola. Muli siyang ngumiti, naglaro at naging bata muli. Ang sulat na isinulat niya at ipinost sa social media ay patuloy na naging viral, umantig sa mga tao at nagbukas ng mga talakayan tungkol sa paggalang sa mga matatanda, sa kahalagahan ng pagrereklamo, ng pang-aabuso at kung gaano kahalaga na ipaglaban ang hustisya kahit tila imposible. Nagsimulang mag-therapy si Marco, sinusubukang harapin ang mga trauma ng maraming taon ng emosyonal na pang-aabuso. Ito ay isang mabagal, masakit, ngunit kinakailangang proseso. Muli niyang natututunan na magkaroon ng boses, ng opinyon, na umukupa ng espasyo sa mundo ng walang takot. Sinusuportahan siya ng ina, laging matiyaga, laging mapagmahal, alam na ang paggaling ay nangangailangan ng panahon. Ang kwento ni Aling Nena ay umabot sa isang programa sa telebisyon na may malaking manonood at inimbitahan siyang magbigay ng isang live na panayam. Kinakabahan siya, hindi pa siya nagsalita sa harap ng mga kamera dati, ngunit pumayag siya dahil gusto niyang gamitin ang kanyang karanasan para tulungan ang ibang tao. Sa gabi ng panayam, umupo siya sa sofa ng studio kasama si Lara sa tabi niya at ikinuwento muli ang lahat. Nagsalita siya tungkol sa sakit, sa kawalan ng pag-asa, sa kung paano siya halos sumuko. Ngunit nagsalita rin siya tungkol sa kahalagahan ng hindi pananahimik, ng paghingi ng tulong, ng paniniwala na mayroong hustisya. Nagsalita siya tungkol kay Patricia, ang abogadong nagtanggol sa kanya ng libre dahil naniniwala siya sa tama. Nagsalita siya tungkol kay Rafael, ang DJ na may presensya ng isip na i-record ang lahat. Nagsalita siya tungkol kay Lara, ang matapang na apo na sumulat ng isang sulat at umantig sa buong bansa.
Nagsalita siya tungkol sa komunidad na sumuporta sa kanya noong pinakakailangan niya. At sa huli, inulit niya ang pangungusap na naging kanyang moto na. Ang isang ina ay hindi upuan. Kahit subukan siyang sirain, tatayo siya. Ang panayam ay may milyon-milyong manonood at nagdulot ng malaking epekto. Sa mga sumunod na araw, ang hotline para sa karahasan laban sa mga matatanda ay nakatanggap ng malaking pagtaas sa mga tawag. Ang mga taong nabubuhay sa mga katulad na sitwasyon ay nakaramdam ng lakas ng loob na humingi ng tulong, magreklamo at ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Si Aling Nena ay naging, nang hindi sinasadya, isang tagapagsalita para sa isang mahalaga at kagyat na layunin. Nagsimulang gamitin ng mga paaralan sa lugar ang kwento bilang halimbawa sa mga proyektong pang-edukasyon. Natututo ang mga bata tungkol sa paggalang sa mga matatanda, sa kahalagahan ng pamilya, sa kung paano makilala at ireklamo ang pang-aabuso. Binisita ni Lara ang ilan sa mga paaralang ito, ikinukwento ang kanyang bahagi ng kwento, sumasagot sa mga tanong, at nagbibigay inspirasyon sa ibang mga bata na maging matapang. Ang buhay ni Aling Nena ay ganap na nagbago. Hindi na siya ang hindi nakikitang matanda na itinulak sa isang kwarto na tinatrato na parang pabigat. Isa na siyang babaeng iginagalang, hinahangaan na ang testimonya ay may kapangyarihang magbago ng mga realidad. Ngunit sa kaibuturan, nanatili siyang pareho. Simple, mapagbigay na may pusong napakalaki para magtanim ng sama ng loob. Isang hapon, ilang buwan pagkatapos ng pagdinig, nasa bakuran si Aling Nena na nagdidilig ng mga halaman nang makita niya si Susan na nakatayo sa kabilang panig ng kalye. Hindi lumapit ang dating manugang, iginagalang ang protection order, ngunit nanatili roon, nakatingin sa bahay na dati ay sa kanya. Maaaring tinalikuran siya ni Aling Nena, maaaring tumawag ng pulis, ngunit wala siyang ginawa. Tiningnan lamang niya ito pabalik na may ekspresyong pinaghalong kalungkutan at pag-unawa. Yumuko si Susan at dahan-dahang umalis, nawala sa kanto ng kalye. Nagpatuloy si Aling Nena sa pagdidilig ng mga halaman, iniisip kung paano sinisira ng galit ang mga tao sa loob, kung paano bumubulag ang kasakiman, kung paano ang pag-ibig ay laging ang pinakamahirap na landas, ngunit ito rin ang tanging sulit. Hindi niya hinangad ng masama si Susan. Hinangad lamang niya na matuto ito, na magbago, na makahanap ng kapayapaan sa anumang paraan. Dumating ang gabi ng tahimik at umupo si Aling Nena sa bagong upuan na ibinigay sa kanya, nakatingin sa bakuran kung saan maraming alaala ang nabuo. Lumapit si Lara at umupo sa kanyang kandungan. Masyadong malaki na para doon, ngunit gusto pa rin ang ginhawa ng mga bisig ng lola. Nagdala si Marco ng mainit na tsaa at umupo sa tabi. Nanatili silang tatlo roon, tahimik, tinatamasa lamang ang samahan ng isa't isa. Alam na nalampasan nila ang isang bagyo, ngunit ngayon ay nasa tahimik na tubig na. Nakamit ang hustisya, na ibalik ang dignidad at nagwagi ang pag-ibig. Isang taon na ang lumipas mula sa pagdinig na iyon na nagbago sa lahat. Ang Quezon City ay nanatiling parehong lungsod na may mga abalang kalye, masiglang komersyo at mga taong nagsusumikap para sa araw-araw. Ngunit sa bahay ni Aling Nena, isang bagay na mahalaga ang nagbago. Hindi lamang ang mga bagong pinturang pader o ang mga naayos na kasangkapan. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang bagay na nararamdaman sa hangin sa paraan ng pagpasok at paglabas ng mga tao sa bahay na iyon na may mga ngiti sa mukha, sa positibong enerhiya na nagmumula sa bawat sulok. Tinupad ni Aling Nena ang kanyang pangako. Ginawa niyang isang espasyo para sa komunidad, ang bahagi ng bahay para sa mga kababaihan sa lugar. Ang dating silid-kainan ay ngayon isang lugar ng pagtitipon na may mga upuang nakaayos sa isang bilog, isang mesa na may laging sariwang kape at mga gawang bahay na biskwit. Tuwing Martes at Huwebes ng hapon, nagtitipon doon ang mga kababaihan ng lahat ng edad. Ang ilan ay pumupunta para matutong bumasa at sumulat dahil si Aling Nena, sa tulong ng isang voluntaryong guro, ay nagtayo ng isang maliit na kurso sa pagbasa at pagsulat. Ang iba ay pumupunta lamang para makipag-usap, para ilabas ang kanilang saloobin, para ibahagi ang kanilang mga sakit at kagalakan sa isang ligtas at mapagkalingang kapaligiran. Kamangha-mangha kung paano naging isang kanlungan ang espasyong iyon. Ang mga kababaihang nabubuhay sa mga mapang-abusong relasyon ay nakahanap doon ng lakas ng loob na humingi ng tulong. Ang mga matatandang pakiramdam ay hindi nakikita, ay nakahanap doon ng boses at komunidad. Ang mga solong ina na pasa ng bigat ng mundo sa kanilang mga balikat ay nakahanap doon ng suporta at pagkakaisa.
Natutunan ni Aling Nena sa sariling karanasan kung ano ang ibig sabihin ng magdusa sa katahimikan at ngayon ay ginagamit niya ang kanyang karanasan para tulungan ang iba na basagin ang katahimikang iyon. Si Lara, na ngayon ay 13 taong gulang, ay laging naroroon sa mga pagtitipon na ito, malaki ang ipinagbago ng bata sa taong iyon, hindi lamang sa pisikal kundi pati na rin sa emosyonal. Ang karanasan na masaksihan ang pakikibaka ng lola at aktibong makilahok sa proseso ng hustisya ay humubog sa kanya ng isang matatag na pakiramdam ng etika at empatya. Tumutulong siyang maghain ng kape, nakikipag-usap sa mga batang kasama ng kanilang mga ina at minsan, kapag hinihiling ni Aling Nena, nagbabasa ng mga bahagi ng libro o balita para sa grupo. Ang sulat na isinulat ni Lara ay patuloy na kumakalat sa social media, ibinabahagi sa tuwing may lumilitaw na bagong kaso ng pang-aabuso sa mga matatanda. Naging isang sanggunian ito, isang teksto na umantig sa mga puso at nagbukas ng mga kamalayan. Tumatanggap si Lara ng mga mensahe mula sa buong Pilipinas, mula sa mga taong nagpapasalamat sa kanyang lakas ng loob na ilantad ang sitwasyon, mula sa mga taong nagkukwento ng kanilang sariling mga karanasan, mula sa mga taong nagsasabing naging inspirasyon siya para ireklamo ang mga pang-aabusong dinaranas o nasasaksihan nila. Gumawa ang bata ng isang blog kung saan nagsusulat siya tungkol sa paggalang sa mga matatanda, sa mga karapatan ng kababaihan, sa kahalagahan ng pamilya at komunidad. Para sa isang 13 taong gulang, mayroon siyang kahangahangang pag-iisip at alam ni Aling Nena na ito ay resulta ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Nagturo ang sakit, nagpalakas ang pakikibaka at nagbigay inspirasyon ang tagumpay. Malaki rin ang ipinagbago ni Marco. Tinutulungan siya ng therapy na muling buuin ang kanyang tiwala sa sarili na maunawaan ang mga pattern ng pang-aabuso na kanyang dinanas, na patawarin ang sarili sa kawalan ng kakayahang protektahan ang ina. Bumalik siya sa pagtatrabaho ng may higit na sigla, nakakuha ng promosyon sa trabaho at muling nakikipag-ugnayan sa mga dating kaibigan na nawala sa kanya sa mga tao ng kasal kay Susan. Ang kanyang relasyon kay Lara ay lumalim. Mas madalas nang nag-uusap ang mag-ama, nagtatawanan at namamasyal tuwing Sabado't Linggo. Muling natututunan ni Marco na maging isang ama, na maging present, na maging isang positibong halimbawa. At si Lara sa kabilang banda ay nakikita sa kanyang ama, hindi ang mahina at sunod-sunurang lalaki na laging itinuturo ni Susan, kundi isang lalaking may lakas ng loob na magsimula muli, na aminin ang kanyang mga pagkakamali, na magsikap na maging mas mabuti. Tungkol kay Susan, kakaunti ang nalalaman, lumipat siya mula sa lugar pagkatapos ng pagdinig, hiyang-hiya sa pagkakalantad sa publiko, iniwasan ng mga kapitbahay, walang mga kaibigan o suporta. Ipinagpatuloy ni Marco ang proseso ng diborsyo na naging mabilis dahil wala nang gaanong maipangatwiran si Susan. Ang kustodiya ni Lara ay napunta sa ama na may karapatan sa pagbisita para sa ina, ngunit bihirang gustuhin ni Lara na pumunta. Malalim ang sama ng loob at marahil ay mangangailangan ng maraming taon o kahit isang buong buhay para maghilom. Si Aling Nena sa kanyang karunungan ay hindi kailanman nagsalita ng masama tungkol kay Susan sa harap ni Lara. Naiintindihan niyang anuman ang nangyari, iyon pa rin ang ina ng bata at na isang araw, marahil kailangan nilang dalawa na makahanap ng isang paraan ng pakikipag-ugnayan. Hindi niya tungkulin na palakihin ang galit o sama ng loob, tungkulin niyang magturo tungkol sa pagpapatawad, sa habag, sa kung paano posibleng maghilom ng hindi nakakalimot. Ang espasyo para sa komunidad na nilikha ni Aling Nena ay nagsimulang mapansin ng mga organisasyong panlipunan at mga NGO na nagtatrabaho para sa mga karapatan ng mga matatanda at paglaban sa karahasan sa tahanan. Binisita ng mga kinatawan ng mga organisasyong ito ang bahay na kilala ang gawaing ginagawa at nag-alok ng suporta. Nakakuha sila ng mga donasyon ng mga libro, mga materyales sa pagtuturo at mga merienda para sa mga pagtitipon. Ilang mga voluntaryong abogada na naging inspirasyon sa trabaho ni Patricia ay nagsimulang mag-alok ng libreng konsultasyong legal sa espasyo, tinutulungan ang mga kababaihan na maunawaan ang kanilang mga karapatan at gumawa ng mga legal na hakbang kung kinakailangan. Si Patricia ay nanatiling isang mahalagang bahagi ng buhay ni Aling Nena. Nagkaroon sila ng isang malalim na pagkakaibigan na higit pa sa relasyon ng abogado at kliyente.
Nakikita ni Patricia kay Aling Nena ang isang pangalawang ina, isang mapagkukunan ng karunungan at lakas. Nakikita ni Aling Nena kay Patricia ang pag-asa ng isang mas makatarungang henerasyon, mas may kamalayan, mas handang lumaban para sa mga walang boses. Ang batang abogada ay nakakuha ng propesyonal na pagkilala dahil sa kaso. Ang kanyang opisina, na dati ay halos walang kliyente, ngayon ay laging puno. Ngunit hindi niya kailanman kinalimutan ang kanyang mga pinagmulan, hindi kailanman tumigil sa pagtanggap ng mga kasong pro bono, hindi kailanman nawala ang idealismo na nagtulak sa kanya na piliin ang abogasya bilang propesyon. Ang kaso ni Aling Nena ay isang mahalagang yugto sa kanyang karera, ngunit higit pa rito, ito ay isang aral sa buhay na dadalhin niya magpakailanman. Si Rafael, ang DJ na nag-record ng mahalagang video, ay naging bahagi rin ng pinalawak na komunidad na iyon. Nagsimula siyang mag-alok ng libreng mga klase sa musika para sa mga bata sa lugar gamit ang kanyang kagamitan para magturo ng ritmo, harmonia at artistikong pagpapahayag. Sabi niya gusto niyang ibalik sa komunidad ang kaunting natanggap niya. Ang totoo, ang kwentong iyon ay malalim na nakaapekto sa kanya, nagising sa kanya ang isang pakiramdam ng pananagutang panlipunan na dati ay wala. Ang sirang upuan na pinanatili ni Aling Nena sa bakuran bilang isang monumento ay naging isang lokal na simbolo. Dinadala ng mga kapitbahay ang mga bisita para makita ito, ipinapaliwanag ang kwento at ginagamit ang bagay na yon bilang panimula para sa mga pag-uusap tungkol sa karahasan, paggalang at dignidad. May mga taong nag-iiwan ng mga bulaklak sa tabi ng upuan, ang iba ay nag-iiwan ng mga sulat na may mga mensahe ng suporta at pagkakaisa. Naging isang buhay na alaala ito, isang paalala na ang sakit ay maaaring maging lakas, na ang karahasan ay maaaring talunin ng hustisya. Si Aling Teresita, ang kaibigan na muling nakipag-ugnayan kay Aling Nena at nagdala ng kanyang anak na si Patricia sa kaso, ay naging aktibong bahagi rin ng espasyo para sa komunidad. Tumutulong siyang mag-organisa ng mga pagtitipon, magtimpla ng kape at tumanggap sa mga kababaihang dumarating. Sabi niya, nagbibigay ito ng kahulugan sa kanyang mga araw na nararamdaman niyang kapaki-pakinabang at kailangan siya. Ang dalawang magkaibigan na muling nagkita sa isang panahon ng krisis, ngayon ay magkatrabaho sa pagbuo ng isang bagay na maganda at nagbabago. Isang araw, nakatanggap si Aling Nena ng isang espesyal na imbitasyon, isang lokal na universidad ang gustong magbigay siya ng isang panayam para sa mga estudyante ng abogasya at social work tungkol sa kanyang karanasan sa sistema ng hustisya at sa gawaing pangkomunidad na kanyang ginagawa. Kinabahan siya sa ideya, hindi pa siya nagsalita sa harap ng isang malaki at akademikong madla, ngunit pinalakas siya ng loob ni Patricia at pumayag siya. Sa araw ng panayam, puno ang auditorium. Mga estudyante, mga propesor, mga profesional sa larangan, lahat ay gustong marinig ang kwento ng simpleng babaeng iyon na naging simbolo ng paglaban. Umakyat si Aling Nena sa entablado na may nanginginig na mga binti, ngunit nang magsimula siyang magsalita, lumakas ang kanyang boses. Ikinuwento niya, muli ang lahat mula sa simula hindi nag-iwas sa mga masakit na detalye, ngunit ipinagdiriwang din ang mga tagumpay at mga aral. Nagsalita siya tungkol sa kahalagahan ng mga abogadong may paninindigan sa hustisyang panlipunan tulad ni Patricia. Nagsalita siya tungkol sa mahalagang papel ng mga ebidensya tulad ng video ni Rafael. Nagsalita siya tungkol sa lakas ng loob na kailangan para magreklamo kahit may takot. Nagsalita siya tungkol sa kapangyarihan ng komunidad, sa kung paano walang nananalo ng mag-isa, sa kung paano ang pagkakaisa ang pinakamalaking lakas na mayroon tayo. At sa huli, inulit niya ang pangungusap na naging isang mantra na, ang isang ina ay hindi upuan. Kahit subukan siyang sirain, tatayo siya. Sumabog sa palakpakan ng auditorium, marami ang may luha sa mga mata. Nagtanong ang ilang estudyante at sinagot ni Aling Nena nang may karunungan ng isang taong nabuhay, nagdusa at natuto. Nang matapos ang panayam, isang pila ang nabuo ng mga taong gustong bumati sa kanya, magpasalamat at magpakuha ng litrato kasama siya. Si Aling Nena, laging simple, ay tinanggap ang bawat tao ng may ngiti at isang mainit na yakap. Ang panayam na iyon ay una lamang sa marami. Nagsimulang imbitahan si Aling Nena na magsalita sa mga paaralan, sa mga sentro ng komunidad, sa mga kaganapan tungkol sa karapatang pantao.
Ang kanyang kwento ay naging isang kasangkapang pang-edukasyon, inspirasyon para sa mga pagbabago, isang halimbawa na hindi pa huli para ipaglaban ang hustisya. Hindi siya kailanman naningil para sa mga panayam na ito, sinasabing ginagawa lamang niya ang kanyang bahagi, ibinabalik sa mundo ang kaunting suporta na kanyang natanggap. Sa paglipas ng panahon, lalong lumaki ang saklaw ng gawain ni Aling Nena. Opisyal na kinilala ng pamahalaang lungsod ng Quezon City ang espasyo para sa komunidad na kanyang nilikha at nagalok ng suportang pang-istruktura. Tumulong silang ayusin ang espasyo, palakihin ang aklatan ng komunidad na nabuo at mag-install ng mga computer para sa mga klase sa digital inclusion. Ang nagsimula bilang isang personal na inisyatiba ng isang determinadong matanda ay naging isang organisado at epektibong proyektong panlipunan. Sinusubaybayan ni Lara ang lahat ng may malaking pagmamalaki. Sa tuwing may magtatanong tungkol sa lola, ikinukwento niya ang kwento ng may detalye, hindi napapagod na ulitin ito. Nakikita niya sa lola hindi lamang isang miyembro ng pamilya, kundi isang modelo ng isang taong dumaan sa pinakamasama at piniling gawing pag-ibig ang sakit, gawing pakikibaka ang kawalang katarungan, at gawing pagkakaisa ang pagdurusa. Nagpa siya ang bata na, paglaki niya, gusto niyang maging abogada tulad ni Patricia. Gusto niyang gamitin ang batas para ipagtanggol ang mga nangangailangan, para bigyan ng boses ang mga pinatahimik, para manaig ang hustisya. Naaantig si Aling Nena sa tuwing naririnig ang apo na nagsasalita tungkol sa mga planong ito, alam na ang legasyang kanyang itinatayo ay higit pa sa kanya na magpapatuloy ito sa mga susunod na henerasyon. Nakahanap din si Marco ng kanyang paraan para makatulong. Nagsimula siyang sumali sa mga grupo ng suporta para sa mga lalaking biktima, yan ang emosyonal na pang-aabuso. Ibinabahagi ang kanyang karanasan, tinutulungan ng iba na makilala ang mga pattern ng manipulasyon at humingi ng tulong. Natuklasan niyang ang kanyang kwento ay maaaring makatulong sa ibang mga lalaki na maunawaan na walang kahihiyan sa pag-amin ng kahinaan, na ang paghingi ng tulong ay tanda ng lakas, hindi ng kahinaan, na posibleng muling buuin ang buhay pagkatapos ng maraming taon ng pagpapasakop. Ang pagbabago ng pamilya ay kitang-kita sa lahat. Kung saan dati ay may tensyon at takot, ngayon ay may kapayapaan at pagmamahal. Kung saan dati ay may mabibigat na katahimikan, ngayon ay may mga pag-uusap at tawanan. Kung saan dati ay may isang matandang itinulak sa isang madilim na kwarto, ngayon ay may isang iginagalang, minamahal at ipinagdiriwang na matriarka. Sa isang napakagandang hapon na may gininto ang sikat ng araw na bumabalot sa bakuran, nakaupo si Aling Nena sa kanyang bagong upuan, ang ibinigay ng mga kapitbahay. Pinagmamasdan niya ang galaw sa bahay, ang mga kababaihang pumapasok at lumalabas sa espasyo para sa komunidad, si Lara na tumutulong maghain ng kape, si Marco na nakikipag-usap sa isang binata na dumating para humingi ng legal na payo kay Patricia. Naramdaman niya ang isang malalim na kapayapaan, isa sa mga dumarating lamang kapag alam ng isang tao na nasa tamang lugar siya, ginagawa ang mga tamang bagay, napapaligiran ng mga tamang tao. Naalala niya si Mang Joaquin, inisip na nakatingin ito mula sa langit, ipinagmamalaki ang kanyang nagawa. Naalala niya ang sulat na isinulat nito na humihiling na protektahan niya ang bahay at ngumiti siya sa pag-iisip na higit pa roon ang kanyang ginawa. Pinrotektahan niya hindi lamang ang bahay na gawa sa ladrilyo at semento, kundi pinrotektahan niya ang kanyang dignidad, ang kanyang mga halaga, ang kanyang legasiya. Ang sirang upuan ay nanatili roon sa bakuran. Nakupas na sa panahon, ngunit nakatayo pa rin. Ginagampanan pa rin ang papel nito bilang isang paalala. Ang ilang mga batang kasama ng kanilang mga ina sa mga pagtitipon ay humihinto sa harap nito, nagtataka at nagtatanong tungkol sa kwento. Laging ikinukwento ni Aling Nena, inaangkop ang salaysay sa edad ng bawat bata, ngunit laging nagtatapos sa parehong mensahe. Huwag kailanman tanggapin na tratuhin ng walang respeto, laging ipaglaban ang iyong mga karapatan, laging maniwala na maaari kang tumayo, gaano man karaming beses kang subukang ibagsak. Dahan-dahang dumating ang gabi, kinukulayan ang langit ng mga kulay rosas at kahel. Umalis na ang mga kababaihan mula sa espasyo para sa komunidad. Bawat isa ay may dalang kaunting positibong enerhiya na natagpuan doon. Nagpaalam si Aling Nena sa bawat isa, yumakap, nagbati ng magandang gabi at nangakong naroon siya sa susunod na pagtitipon.
Nang sa wakas ay tumahimik ang bahay at tanging ang pamilya na lamang ang natira, umupo silang tatlo sa mesa para maghapunan. Nagluto si Aling Nena ng kanin, sinigang at isang simpleng ngunit masarap na adobong manok. Inayos ni Lara ang mesa, nagdala si Marco ng pitsel ng juice, umupo sila ng magkasama tulad ng ginagawa nila gabi-gabi ngayon, at bago magsimulang kumain, ginawa nila ang isang bagay na naging ritual na. Naghawak kamay sila at bawat isa ay nagsabi ng isang bagay na ipinagpapasalamat nila sa araw na iyon. Nagsimula si Lara. Nagpapasalamat ako para kay Lola sa lahat ng itinuturo niya sa amin araw-araw. Nagpatuloy si Marco na may nanginginig na boses. Nagpapasalamat ako na nagkaroon ako ng lakas ng loob na magsimula muli at nakasama ko kayong dalawa. Pumikit sandali si Aling Nena. Ramdam ang init ng mga kamay na iyon sa kanya at pagkatapos ay sinabi, nagpapasalamat ako na buhay ako, na narito ako, na maaari akong maging kapaki-pakinabang. Nagpapasalamat ako sa pag-ibig na nagbubuklod sa atin at sa lakas na natagpuan natin ng magkasama. Nagsimula silang kumain, nag-uusap tungkol sa mga maliliit na pangyayari sa araw, sa mga plano para sa susunod na araw, sa wala at sa lahat ng bagay. Ito ay isang simpleng pang-araw-araw na eksena, ngunit puno ng kahulugan. Ito ang patunay na posibleng muling buuin, na ang pag-ibig ay nananalo sa galit, na ang dignidad ay maaaring maibalik. Pagkatapos ng hapunan, pumunta si Lara sa kwarto para mag-aral, nanood ng telebisyon si Marco at nanatili si Aling Nena sa kusina para tapusin ang paghuhugas ng mga pinggan. Tumingin siya sa bintana sa madilim na bakuran, sa silweta ng sirang upuan na naroon pa rin at inisip ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang lahat ng kanyang nalampasan, ang lahat ng kanyang itinayo sa mga guho ng sakit. Inisip niya ang mga kababaihang natulungan niya, ang mga buhay na naantig niya, ang pagkakaibang nagawa niya. Inisip niya ang lahat ng mga nena na naroroon, nagdurusa sa katahimikan. Iniisip na wala silang laban, naniniwalang masyado silang mahina para lumaban, at hiniling niya ng buong lakas ng kanyang puso na ang kanyang kwento ay umabot sa bawat isa sa kanila, na magsilbing isang parola sa kadiliman na ipakita na laging sulit na tumayo, dahil ang isang ina ay hindi upuan, at kahit subukan siyang sirain, tatayo siya. Lagi. Patuloy na lumipas ang mga buwan, nagbago ang mga panahon at nagpatuloy ang buhay sa natural nitong kurso. Ngunit ang legasya ni Aling Nena ay nanatili, matatag at lumalago. Ang espasyo para sa komunidad na kanyang nilikha ay naging isang sanggunian sa rehiyon, binibisita ng mga mananaliksik, ginagaya sa ibang mga lugar at nagbibigay inspirasyon sa mga katulad na proyekto sa ibang mga lungsod. Nagtanim si Aling Nena ng isang binhi ng pagbabagong panlipunan na ngayon ay lumalaki at kumakalat ng higit pa sa kanyang inaakala. Pumasok si Lara sa pagiging teenager na pinapanatili ang kanyang aktivismo. Gumawa siya ng isang channel sa social media kung saan nagsasalita siya tungkol sa karapatang pantao, paggalang sa mga matatanda at paglaban sa karahasan sa tahanan. Mayroon siyang libu-libong tagasunod, mga kabataang tulad niya na naging inspirasyon sa kanyang katapangan at kalinawan. Ang batang isang araw ay nakita ang lola na sinaktan at walang nagawa, ngayon ay ginagamit ang kanyang boses para hindi maranasan ng ibang mga lola ang pareho. Nakilala ni Marco ang isang mabait na babae, isang guro sa lugar na dumadalo rin sa espasyo para sa komunidad. Nagsimula silang mag-date ng dahan-dahan, ng may pag-iingat. Siya ay natututo pa ring magtiwala muli, siya ay iginagalang ang kanyang panahon. Sumang-ayon si Aling Nena, nakikita sa mga mata ng babaeng iyon ang tunay na kabutihan na ibang-iba sa kasinungalingang dala ni Susan. Marahil sa paglipas ng panahon, bubuo si Marco ng isang bagong pamilya, batay sa paggalang at tunay na pag-ibig, at si Aling Nena, nanatili siyang kung sino siya. Isang simpleng babae mapagkumbaba na may malaking puso at hindi matitinag na espiritu. Nagigising siya ng maaga araw-araw, nagdarasal, nag-aalaga ng bahay, tumatanggap sa mga kababaihan ng komunidad, nagbibigay ng kanyang mga panayam at nabubuhay ng may kaganapan at layunin. Hindi niya kailanman ipinagmalaki ang katanyagan na kanyang nakamit, hindi kailanman inisip na espesyal siya dahil naging balita. Nakikita niya ang lahat ng yon bilang isang natural na resulta ng paglaban para sa tama, wala nang iba pa. Minsan, sa mga tahimik na gabi, umuupo siya sa bagong upuan at nakikipag-usap kay Mang Joaquin na para bang naroon pa rin ito. Ikinukwento niya ang tungkol sa araw, sa mga maliliit at malalaking tagumpay.
sa mga hamon na kinakaharap pa rin niya. At nararamdaman niya sa isang hindi maipaliwanag na paraan na nakikinig ito, na ipinagmamalaki siya, na sinasang-ayuna ng bawat hakbang na kanyang ginawa. Ang bahay na itinayo nila ng magkasama, ladrilyo bawat ladrilyo, pawis bawat pawis, ngayon ay higit pa sa isang bahay. Ito ay isang simbolo ng paglaban, isang espasyo ng paghilom, isang tahanan para sa mga nangangailangan ng pagkalinga. Ang mga pader na nakasaksi ng labis na sakit ngayon ay nakasaksi ng pagbabago. Ang bakuran na naging entablado ng kahihiyan ngayon ay entablado ng pagdiriwang. Kung saan may katahimikan, ngayon ay may boses. Kung saan may pang-aapi, ngayon ay may kalayaan. At lahat ng ito dahil isang 73 taong gulang na matanda, pagkatapos ibagsak sa pinakamalupit na paraan, ay piniling tumayo, piniling lumaban, piniling hindi tanggapin ang kawalang katarungan bilang isang hindi maiiwasang tadhana, piniling gawing layunin ang kanyang sakit, gawing mensahe ang kanyang peklat, gawing pag-asa ang kanyang kwento para sa iba. Pinatunayan ni Aling Nena na ang edad ay hindi katumbas ng kahinaan, na ang pagiging simple ay hindi katumbas ng kahinaan, na ang katahimikan ay hindi kailangang maging walang hanggan. Pinatunayan niyang posible, oo, na magsimula muli kahit na tila nawala na ang lahat. Pinatunayan niyang ang dignidad ng tao ay hindi masisira, na maaari itong masaktan, malapastangan, mayurakan, ngunit hindi kailanman ganap na masisira. Dahil laging maaari itong tumayo muli. Ang sirang upuan sa bakuran ay naroon pa rin, isang tahimik na saksi sa lahat ng nangyari. Hindi na ito isang piraso lamang ng basag na plastik. Ito ay isang monumento sa paglampas, isang paalala na ang ginamit para sirain ay naging simbolo ng lakas. Ang mga basag sa upuan ay tulad ng mga peklat sa kaluluwa ni Aling Nena. Masakit na mga marka, oo, ngunit mga patunay din ng kaligtasan, mga testimonya ng mga laban na napanalunan. At sa gayon, nagpatuloy ang buhay sa bahay ni Aling Nena sa Quezon City. Isang buhay na puno ng kahulugan, ng layunin, ng pag-ibig. Isang buhay na nagbigay inspirasyon, na nagbago, na nagpatunay na hindi pa huli para sa hustisya, hindi pa huli para magsimula muli, hindi pa huli para tumayo. Dahil ang isang ina ay hindi upuan. At kahit subukan siyang sirain, tatayo siya. Laging tatayo. Wakas ng kwento. Minamahal na mga tagapakinig, inaasahan naming ang kwento ni Aling Nena, Lara at Marco ay malalim na umantig sa inyong mga puso. Kung naantig ka sa paglalakbay na ito ng pakikibaka, paglampas at naibalik na dignidad, iwanan ang iyong like, mag-subscribe sa channel at sabihin sa mga komento kung aling sandali ang pinakatumatak sa iyo. Ito ba ang katapangan ni Aling Nena na tumayo? Ang nakakaantig na sulat ni Lara? Ang pagbabago ni Marco? O marahil ang paglikha ng espasyo para sa komunidad na nagbago ng napakaraming buhay? Araw-araw nagdadala kami ng mga matitindi at totoong kwento tulad nito na nagpapakita ng pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ng tao, na nagpapakita na posibleng manalo kahit na tila nawala na ang lahat, na nagbibigay inspirasyon sa bawat isa sa atin na maging mas mabuti, na ipaglaban ang tama, na huwag kailanman tanggapin ang kawalang katarungan bilang tadhana. Ang iyong pakikilahok ay mahalaga para maipagpatuloy namin ang pagdadala ng mga kwentong ito. Ibahagi sa mga mahal mo, magkomento ng iyong mga pagninilay, maging bahagi ng komunidad na ito na naniniwala sa kapangyarihan ng mga salaysay ng tao. Hihintayin ka namin sa susunod na episode na may bagong kwento na aantig sa iyong mga damdamin at magpapaniwala sa iyo ng higit pa sa lakas ng tao. Hanggang doon, tandaan, maaari ka ring tumayo, gaano man karaming beses kang subukang ibagsak, isang mahigpit na yakap at hanggang sa muli.